Kabanata 3831. Ang matandang nakasuot ng dilaw na damit ay nakatutok kay Dustin. Sunod-sunod na ng nakakatakot na enerhiya ang sumugod kay Dustin nang walang mga palatandaan ng paghinto. Ang napakalaking puwersa na ginawa sa kanya ay parang inupuan siya ng isang bundok. Bawat pulgada ng kanyang mga buto ay nagsimulang pumutok at mabali sa ilalim ng napakalaking presyo. Bilang isang tunay na premium grade na banal na Diyos, ang lakas ng matanda ay talagang kakilakilabot. Alam ni Dustin na wala siyang pagkakataon laban sa kanyang kalaban. Sa halip, kailangan niyang gamitin ang kanyang talino at ang mga trompeta na mayroon siya upang malampasan ang kanyang kalaban. Boom! Kaway ng kamay ay nagpakawala ng mapangwasak na suntok ang matanda kay Dustin. Nagsimulang masunog ang buong espasyo sa sobrang init. Ang mga mainit na alon ng enerhiya ay gumulong sa bawat direksyon. Nasinusunog ang anumang nadatnan nito. Pinalibutan ng mainit na enerhiya si Dustin sa lahat ng panig. Ang buong espasyo ay tumahimik habang ang lahat ay nasakop ng lakas ng pag-atake. Ang bawat buhay na nilalang sa malapit ay tila namatay ng malungkot. Ang enerhiyang ito ay hindi katulad ng dati niyang nakita noon. Puno ng kakilakilabot na mapangwasak na kapangyarihan. Swoosh! 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 Pinunit ng nakakatakot na enerhiya ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin. Ang galing! Nagulat si Dustin sa lakas ng Fatal Force. Alam niyang walang paraan dito. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaiwas sa pag-atake. Itinuon niya ang kanyang atensyon para marali ang kanyang enerhiya. Pagkatapos, mahigit 100 ilusyonaryong whirlpool ang nabuo sa ilalim ng kanyang utos. Tumakbo sila papunta sa matandang nakadilaw na damit na may malakas na dagandong. Nobela. Ang labanan ay naging mas matindi at mas matindi sa 1 minuto. Samantala, inactivate ni Dustin ang reincarnation token. At matagumpay na naiteleport ang sarili. Boom! 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 Hindi inaasahan ang biglaang pagkawala ni Dustin. Hindi napigilan ng matandang nakadilaw ang kanyang pag-atake sa oras. Isang bug zone ng malakas na enerhiya ang sumisira sa espasyo kung saan sa tingin niya ay naruroon si Dustin. Na walang iniwan kundi pagkawasak sa likuran nito. Humph! Bastos kung hindi ibalik ang pabor. Biglang sumulpot si Dustin sa ibang lugar at nagini siya ng malamig na mukha ang kalaban. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Dustin. Ang hangin sa paligid niya ay gumalaw. Puff! 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 Ang tunay na preliminary grade divine god sa ilalim ng pamumuno ng matandang lalaki ang naging target ng pag-atake ni Dustin sa pagkakataong ito. Tinutukan ni Dustin ang kanilang mga ulo, na madaling pumutok na parang mga lobo. Sa isang iglap, mahigit 100 mga tunay na preliminary grade na mga Diyos ang napatay. Bumagsak ang mga bangkay sa lupa. Nabahira ng pula ang larangan ng digmaan ng kanilang umaagos na dugo. Parg! Bastos ka! Mamamatay ka dito! Ngayon din. Isang baliw na tingin ang bumungad sa mata ng matanda, na nagpapakita ng kanyang tunay at baliw sa kalikasan. Go to hell! I'll see to it na wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang matanda ay umatungal sa galit. Nabasag siya nang makita ang mga patay niyang kasama. Ang kanyang galit ay nagningas sa buong kalangitan at binaluktot ang buong espasyo sa kanyang nag-aapoy na puot. Ikaw ang papatayin sa huli. Nakangiting ngumiti si Dustin. Puff! 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 Sa sandaling matapos magsalita si Dustin. Isa pang dosenang tunay na preliminary grade na divine god ang bumagsak sa lupa. Walang ulo. Boom! Sa sobrang galit ng matanda ay hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nanginginig ang katawan niya sa galit. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang lihim na kasanayan upang salakayin si Dustin ng buong lakas. Magaling! Napuno ng excitement at adrenaline si Dustin. Ang dagandong ng kamatayan na kumakatok sa kanyang mga pintuan ay nagparamdam sa kanya ng higit na buhay. Sa kabutihang palad, mayroon siyang reincarnation token. Ginamit niya ito at nag-teleport kaagad sa tamang oras. Boom! Ang isa pang seksyon ng espasyo ay nawasak ng malakas na enerhiya at naging wala.
Ngunit bago pa ito tatama, naabot ng dosenang ilusyonaryong whirlpool ang matanda na nagpabagal sa kanyang pag-atake. Gamit ito sa kanyang kalamangan. Nagamit ni Dustin ang reincarnation token at nag-teleport palayo sa isang ligtas na distansya. Guro, kinuha namin ang lahat ng mga banal na bunga. Kasabay nito, narinig ni Dustin ang boses ni Wilfred sa kanyang soul sea. Okay, umalis na tayo ngayon din. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig ang balita. Masyadong makapangyarihan ang matandang nakadilaw na damit. Hindi inaasahan ni Dustin na makakatagpo siya ng ganito kalakas na kalaban dito. Inutusan niya ang mga whirlpool na walisin ang lahat ng kanyang mga alipin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena at dalhin sila sa kanilang sentro. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga ito sa kontinente na kanyang nilikha. Sa susunod na sandali, muling na-activate ni Dustin ang reincarnation token. Ang hangin ay nagsimulang gumalaw ng marahas habang ang marahas na bug zone ng hangin ay lumitaw na tila wala saan. Sa isang kisap mata, nawala si Dustin. Ang matandang banal na Diyos ay nakulong ng mga ilusyonaryong whirlpool. Kaya hindi niya napigilan si Dustin na umalis. Hindi. Ang matanda ay umatungal sa langit sa galit at pagkabigo. Bagamat hindi siya nasugatan. May nakangangal na sugat sa kanyang puso na dulot ng paningin ng pagkawala ng kapwa niya mga kasama at ng mga banal na bungang iyon. Isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ang nagbigay sa kanya ng pagtakbo para sa kanyang pera. Anong kahihiyang karanasan? Para siyang mayabang na dragon na binubuli ng parang langgam. Hindi man lang may larawan ng mga salita ang kahihiyan na naramdaman ng matanda. Nagsimulang kainin siya ng galit at kahihiyan. Brat! I swear hinding-hindi kita bibitawan. Papatayin kita kahit ito na ang huli kong gagawin. Tanging ang paningin ng iyong walang buhay na katawan sa harap ko ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sabi ng matanda, sa bawat salita na puno ng galit. Pagtingin niya sa paligid, puro dagwang bangkay lang ang nakikita niya sa buong lupa. Wala sa mga banal na bunga ang naiwan sa banal na puno. Sa kabila ng kanyang matinding galit, pinalamig siya ng katotohanan. Kaya nanumpa siya sa medyo mahinahong paraan at ginawang malinaw ang kanyang bawat salita. Pansamantalang nabawi ng espasyo ang kapayapaan nito. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay lumabas din sa kanilang mga guni-guni. Anong nangyayari dito? Bakit ang dami nating pinapatay? Ang lahat ng tunay na banal na mga Diyos ay natakot nang bumungad sa kanila ang eksena. Tara at subaybayan natin ang batang iyon. Ibigay ang aking order sa iba pang mga koponan. Dapat nilang malaman ang tungkol sa ating sitwasyon sa lalong madaling panahon. Simula ngayon, ang layunin na lang natin ay patayin siya. Nasa Land of Outlaw man siya o sa Sea of Chaos. Hinding-hindi tayo titigil sa pangangaso para sa brat na iyon. Sambit ng matanda sa pamamagitan ng kanyang sinalubong na mga ngipin. Sa sandaling ito, umalis na si Dustin sa lugar. Ngayon, ligtas na siya kasama ang kanyang mga alipin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Dinala niya sila sa isang bulubunduking lugar sa labas lamang ng mapanganib na lugar. Hindi sila nagtagal doon, dahil dinala sila ni Dustin sa isa pang malaking bundok. Gaya ng inaasahan niya, may pasukan, walang pag-aalinlangan. Pumasok si Dustin dito. Sa loob ng bundok ay isa pang lihim na lugar. Ang isang ito ay malawak at maluwang. Pagtapak pa lang niya sa lugar, sinalubong siya ng mga tambak na bangkay na tila namatay sa matinding labanan. Nagkalat sa lahat ng dako ang mga piraso ng laman at mga pool ng dugo. Ninakaw ang lahat ng kayamanan ng mga patay na dating hawak. Nainiwan ang kanilang malamig na katawan na wala. Bueno, tila isang matinding labanan ang nangyari sa lihim na kaharian na ito. Sa tingin ko ay maaaring nakatagpo sila ng ilang kamangha-manghang kayamanan dito. Tiyak na ipinaglaban nila ito. Napaisip si Dustin sa sarili. Upang ayusin ang mga bagay ng may puwersa. Iyon ang panuntunan ng martial world. Ang lahat ng mga magsasaka ay nagpanggap na marangal at moral hanggat maaari sa mga ordinaryong araw. Gayunpaman, kapag nahaharap sa isang napakagandang kayamanan, tatalikuran nila ang lahat ng kanilang moral at makikipag-away sa sino mang humahadlang sa kanila. Naglakad pasulong si Dustin nang hindi na naantala. Sa daan,
Parami ng parami ang mga bangkay at bakas ng matinding labanan ang kanilang nakita. Natagpuan ni Dustin na ang bawat isang kayamanan sa bawat bangkay ay kinuha. Kumbaga, lahat na lang pwede magnakawan sa publiko ngayon. But then again, matagal-tagal na rin simula nung napunta kami sa Land of Outlaw. Ang bawat nilalang ay may higit o mas kaunting nakatagpo ng ilang mga pagkakataon at nakakuha ng maraming kayamanan. Hindi may kikaila na lumalangoy sila sa mayamang kayamanan. Kaya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng pagnanakaw. Bulong ni Dustin sa sarili. Dahil lahat ng tao ay nagsimula ng magnakaw. Hindi ako maaaring mahuli. Haha, simula ngayon. Sasamahan ko na sila at magnanakaw ng kayamanan ng iba para sa sarili ko. Kung hindi ako nanakawan ng iba, sa halip ay gagawin nila ito sa akin. Ngumisi si Dustin sa isang ironic na tono. What the hell? Bakit napakaraming buto sa unahan? Biglang isang bundok ng buto ang sumilip sa kanyang paningin. Ang mga buto na ito ay tila matagal na rito. Napaisip si Dustin. Sa harap nila ay nakalatag ang mga tambak at tambak ng mga bangkay habang ang isang kakila-kilabot na masamang aura ay sumugod. Sa pamamagitan ng ilang mahiwagang pagtuturo na hamarang sa kalangitan. Ang mundong ito ay hindi pinahintulutan silang lumipad. Kahit na ang mga kakayahan sa paglipad ng isang tunay na banal na Diyos ay walang silbi. Mag-ingat ka, naramdaman ni Dustin na maraming bagay ang naghihintay. Kaya binalaan niya ang tatlong sirena at ang kanyang mga alipin. Sa pag-iisip na ito, ipinadala ni Dustin sa kanyang tabi ang kanyang mga alipin at tatlong sirena. Sa bawat hakbang nila, may mga tambak na buto sa lahat ng dako tulad ng maliliit na puting bundok na nakakalat sa lupa. Paminsan-minsan, nakakakita sila ng ilang bangkay ng mga kamamatay lang. Ang nabubulok nilang laman ay tumutulo pa rin ng dugo. Ang mga bangkay na ito ay pag-aari ng mga taong tulad ni Dustin at ng iba pa. Na mga nanghihimasok mula sa labas ng mundo. Ang ilan ay preliminary grade divine gods. At ang ilan ay medium grade divine gods. Lahat sila ay namatay ng malungkot dito. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Ito ay nakakatakot na tahimik. At ang hangin ay napuno ng isang katakot-takot at madilim na kapaligiran. Para silang napunta sa impyerno. Medyo matagal silang naglakad. Then all of a sudden, naging puti ang buong paligid. Ang puting pulbos ay lumutang sa hangin na parang makapal na hamog. Ito ay nakasisilaw na parang puting nyebe. At ang malisyosong aura ay napakalakas na pinalamig nito ang lahat hanggang sa buto. Sa puting mundo, dumami ang mas malalaking tambak ng mga buto, na ngayon ay maayos na nakaayos sa mga hanay ng maliliit na bundok. Pinatayo nito ang kanilang mga balahibo at ang malamig na panginginig ay umaakyat sa kanilang mga gulugod. Guro, bakit pakiramdam ko ang bawat tumpok ng mga buto ay dating pag-aari ng isang tunay na banal na Diyos? Paano mamamatay dito ang napakaraming tunay na banal na Diyos? Anong nangyari? Ang lugar na ito ay patuloy na nagiging kakila-kilabot. Nanghihina na ang mga pako. Nanginginig ang boses ni Wilfred habang naglalakad sa tabi ni Dustin. Tama ka. Ang mga butong ito ay dating pag-aari ng mga tunay na banal na Diyos noong sila ay nabubuhay pa. Tumango si Dustin. Ang pakiramdam ni Dustin ay napakalakas. Sa natitirang banal na enerhiya na nagmumula sa mga buto. Maaari niyang malaman ang lakas ng mga may-ari ng mga buto noong sila ay nabubuhay pa. Talaga bang lahat sila ay tunay na banal na mga Diyos? Nakaramdam ng lamig ang tatlong sirena habang nakikinig kina Dustin at Wilfred na nag-uusap tungkol sa mga buto. Mula nang pumasok sila sa lugar na ito hanggang ngayon. Nakita na sila ng hindi bababa sa daan-daang libong tambak ng mga buto. Kung ang bawat isa sa kanila ay isang tunay na banal na Diyos. Kung gayon ay ligtas na sabihin na daan-daang libong tunay na banal na mga Diyos ang namatay dito. Dustin, I think we'd better retreat. There's no need to risk our lives. Ani Sally, medyo hindi mapakali. Haha, huwag kang matakot. Nandito ako sa iyo. Dahil narito na tayo. Pumunta pa tayo at tingnan. Baka nasa unahan lang ang Divine Accomplishment Fruit. Nandito tayo para mag-explore at maghanap ng mga kayamanan. Kaya kailangan nating magsapalaran. Nakangiting sabi ni Dustin.
Sa lakas at ugali ni Dustin. Hindi banggitin ang kanyang karanasan sa mas kakilakilabot na mga bagay. Imposibleng matakot siya sa oras na ito. Okay. Pero kailangan mo kaming protektahan. Pinalibutan ng tatlong sirena si Dustin. Ang halimuyak nila ay dumiretso sa butas ng ilong ni Dustin. Ang mga alipin naman ay sumunod sa likuran ni Dustin. Hanggat nagpasya si Dustin na manatili. Gaano man kalubha ang sitwasyon. Hindi sila maaaring umatras, kahit na hilingin sa kanila ni Dustin na mamatay para sa kanya kaagad. Gagawin nila ito nang walang pag-aalinlangan. Ang puting pulbos ay lumilipad sa lahat ng dako sa espasyong ito. At ang ilang mga sirang buto ay makikita sa lahat ng direksyon. Habang lumalayo sila, mas bumibigat ang malisyosong aura at malamig na hangin. Para silang nakapasok sa pinakakakila-kilabot na impyerno. At kinailangan nilang tiisin ang mga pinakakakila-kilabot na tanawin sa gayong mga pagpatay. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga puting buto na unti-unting nagiging pulbos. Ito ay tiyak na hindi lamang ang mga buto ng kamakailang mga panahon. Ngunit ang akumulasyon ng gayong mga nananatili sa hindi mabilang na mga taon. Ginawa ng mga buto ang lugar na ito sa isang mundo ng puting pulbos. Ang madilim na enerhiya ay sumisikat. At ang yelo ay tumutusok. Ang sino mang naglalakad dito ay hindi komportable at malungkot. Na parang naglalakad sa kailaliman ng isang puting pulbos na impyerno. Guro, pakiramdam ko ay mayroong isang hindi maipaliwanag na tuntunin dito na maaaring dahan-daang masira ang laman at dugo ng isang nilalang. Hindi katakataka kung mas malalim ang pagpunta natin. Mas mababa ang bulok na laman at mas maraming buto ang nakikita natin. Napansin ng isang medium-grade na banal na alipin ng Diyos. Tama iyan. Tila may napakahiwagang mamamatay tao na kalooban sa espasyong ito. At maaari nitong dahan-daang sirain ang laman at dugo ng sinumang nilalang. Okay. Ito ang gagawin mo. Dapat mong alisin ang lahat ng iyong mahiwagang kayamanan. At takpan ang ibabaw ng iyong mga katawan ng iyong mahusay na puwersa upang protektahan ang iyong sarili. Bilin ni Dustin. Kung wala kang magic treasure sa iyo, maaari akong magbigay ng ilan. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Daan-daang magic treasure ang lumipad at lumutang sa hangin patungo sa mga alipin. Lahat sila ay top grade at bihirang magic treasures. Maging ang isang tunay na banal na Diyos ay maiinggit kung makita niyang ang mga mahiwagang kayamanan na ito ay nasasayang sa mga alipin. Sa mga araw na ito, si Dustin ay nakapatay ng maraming tunay na banal na Diyos at nakakuha ng maraming samsam. Bilang karagdagan, ang nakaraang akumulasyon ng kayamanan ni Dustin ay kahanga-hanga. Nagkaroon ng higit sa sapat upang maglibot. Master, masyado kang mayaman. Ang bawat alipin ay natulala sa kanyang kabutihang loob. Nagulat din at namangha ang tatlong sirena. Ito ay hindi kapani-paniwala para sa isang binata na magkaroon ng napakaraming top-level na magic treasures. Makapangyarihan at mayaman. Ang gayong binata ang pangarap na manliligaw ng lahat ng kababaihan. Ang paraan ng pagtingin ng tatlong sirena kay Dustin ay naayos na may mga espesyal na pagnanasa at emosyon. Sa oras na ito, ang lahat ng mga alipin at ang tatlong sirena ay nagtataglay ng isang mahiwagang kayamanan upang protektahan ang kanilang sarili. Si Dustin, sa kabilang banda, ay nag-activate ng hallucination bead at naglabas ng napakalaking dami ng mga ilusyon. Naginawa itong isang vortex funnel upang protektahan ang lahat sa kanyang grupo. Gumana ito. Hindi na sila mahawakan ng mga mamamatay tao at makakain ng kanilang buhay na laman. Ang kapangyarihan ng hallucination bead ay talagang mas advanced kaysa sa anumang divine level na magic treasure na nasaksihan nila. Sa pakiramdam na mas ligtas at mas kumpiyansa, nagpatuloy sila sa pagsulong. Makalipas ang kalahating araw, Guro, tingnan mo, may malaking hanay ng mahiwagang nasa harapan natin, na nakaharang sa ating daraanan. Sa dulo ng malawak na kaparangan ng mga buto, ang walang laman ay nasira at medyo malabo. May kakaibang uri ng liwanag na sumisikat sa isang malinaw na misteryoso at kakaibang lugar na protektado ng napakalaking hanay ng mahika. Tulungan mo ako. Biglang may mahinang helanghing mula sa magic array sa harap nila. Inakay ni Dustin ang iba at maingat na naglakad.
Bigla silang nakakita ng ilang tunay na banal na Diyos na nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga laman at dugo ay nabubulok. At ang kanilang mga eyeballs ay ganap na itim. Guro, kung tutuusin mula sa kanilang hitsura, sila ay mula sa Divine Corpse Palace. At ang Underworld. Sigaw ni Wilfred. Ikaw, galing ka sa lahi ng hayop. Tulungan mo kami, please. Ang isa sa mga tunay na banal na Diyos ay tila nakilala si Wilfred at sumigaw ng mahina. Hindi kita mailigtas. Ang iyong espiritual na mga kaluluwa ay nasira at lahat kayo ay mamamatay. Walang emosyong sabi ni Wilfred. Maliwanag. Ang tunay na banal na mga Diyos na ito ay lubhang nasaktan. Ang kanilang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ay ganap na naubos. At sila ay hindi na matulungan. Ikaw. Masyado kang malupit, maghintay ka. Ito na ang iyong turn sa lalong madaling panahon. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Mamamatay ang lahat ng nilalang na papasok. Ito ay hindi maiiwasan, sabi ng tunay na banal na Diyos na may labis na paghihirap. Ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. At tinitigan niya si Wilfred ng may hinanakit. Pagkatapos ang kanyang ulo ay nakalaylay at tuluyang nawala ang sigla sa kanyang katawan. Tingnan mo, biglang sumigaw si Dustin sabay tumabi. Isang lilang lumilipad na espada ang nalaslas. Flang! Umalangaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng pagbabanggaan ng metal. Ang lilang lumilipad na espada ay tumama sa isang puting rune. Iyon ay lubhang mahirap. Nagulat si Dustin. Master! Isang puting surot. Halos magkasabay na sigaw ng mga alipin ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang mga aliping ito ay may mataas na antas ng sensibilidad. Nakita nila na ang puting rune ay talagang isang puting bog. Kasing puti ito ng nyebe. Kasing laki lang ng kuko. Mayroon itong transparent na mga pakpak. Mukha itong mabangis. Parang demonyo. Umalis kayong lahat. Umungol si Dustin. Walang nangyari sa puting insekto. Kahit natamaan ng lumilipad na espada. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at sumugod sa ulo ni Dustin sa sobrang bilis at halatang lakas. Fuck off! Sumigaw si Dustin. At ang lilang lumilipad na espada ay muling naglaslas. Tinamaan ang puting surot. Naramdaman ang aura sa paligid ng lilang lumilipad na espada. Ang puting surot ay tila medyo natakot. Tumalikod ito at lumipad. Guro! Lumalabas na karamihan sa mga espiritual na kaluluwa ng mga taong ito ay kinain na. Posibleng ang puting surot ang may kagagawan nito. Biglang tumili ang isa sa mga kampa ni Dustin. Sa isang sweep ng kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman ni Dustin na ang 6 na tunay na banal na Diyos ay namatay na sa lupa. Ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay kinagat piraso. Ang maliit na bug ay aktwal na pumatay sa 6 na tunay na banal na mga Diyos. Nakakapangilabot isipin na lahat sila ay mga medium grade na divine god at nag-iisang pinatay sila ng isang bug. Nangangati ang anit ng lahat. Sa kabutihang palad, ang puting surot ay hindi na muling lumitaw matapos itong lumipad. Guro, ang magic array ay tila nagbubukas. I think pwede na tayong pumasok ngayon. Sabi ng isang alipin. Tamang-tama. Ang magic array sa harap nila ay ganap na nabuksan. May napakalaking pasukan. At lahat ay malayang nakakalabas-masok. Pumasok tayo sa loob at tingnan natin. Sabi ni Dustin na puno ng pananabik. Pagkatapos ay nanguna siya at naglakad papunta sa magic array. Sa isang iglap, kapansin-pansing nagbago ang tanawin. Napakabanal at mapayapa. Isang malaking kaibahan sa nakamamatay na kapaligiran sa labas. Ito ay isang hindi makatotohanan at mahiwagang mundo. Maaliwalas at bughaw ang kalangitan na may sinag ng sikat ng araw na sumasabog sa mga ulap. Lahat ay may kintab at makulay. Parang isang wonderland. Oh my God! May kumpol ng mga banal na puno doon. Pagkaraan ng ilang saglit na tulala, nagsimulang maghiyawan sa tuwa ang mga alipin ni Dustin. Sa harap nila, maraming malalaki at may kintab na punong banal. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang. At ang kanilang mga sanga ay parang mahalagang jade. Ang kanilang sigla ay masigla at higit sa lahat. Ang mga puno ay puno ng mga banal na bunga. Sa pagtingin sa paligid, kitang-kita na ilang puwersa na ang narito bago si Dustin at ang kanyang grupo.
Ang ilan ay mula sa lahi ng hayop. Ang ilan ay mula sa Divine Corpse Palace. Ang ilan ay mula sa Underworld. Ang ilan ay mula sa Novel Court. At ang ilan ay mula sa Desolate River. Sa oras na ito, ang lahat ng puwersa ay nakatayo sa harap ng banal na kagubatan at nakatitig sa mga banal na puno at mga banal na prutas na may nagninangas na mga mata. Guro, ang mga banal na bungang ito ay iba sa mga banal na bunga na aming pinili noon. Bulong ni Wilfred kay Dustin. Alam ko, maingat na tumango si Dustin. My friends of the beast race. Tell me the truth, are these really divine accomplishment fruits? Biglang lumapit ang isang magsasaka mula sa Novel Court at kinausap ang lahi ng hayop. Ang divine accomplishment fruit. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dustin na matuwa. Ito ba talaga ang mga divine accomplishment fruits na gusto niya? Nag-aapoy ang mga mata ni Dustin. Humph! Ngumuso ang isa sa mga nilalang mula sa lahi ng hayop. Hindi lihim na pamilyar ang kanilang uri sa aura ng divine accomplishment fruit. Sa makatuwid, pagkatapos na makapasok sa Land of Outlaw, ang iba pang puwersa ay nagpapadala ng mga tao upang masunod ang mga tao ng lahi ng hayop. Nagpadala sila ng mga especially iya upang bantayan ang kanilang mga galaw para malaman nila ang kanilang kinaroroonan. Kahit saan sila magpunta, ang mga puwersang ito ay sumusunod. Ang mga Panginoon ng lahi ng hayop ay sapat na matalino upang malaman na sila ay inistok. Ngunit hinayaan nila sila. At saka, kahit na sinubukan nilang pigilan sila, wala itong magagawa. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga master mula sa iba pang mga grupo na bihasa sa mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at mga kasanayan sa pagsubaybay. Ang mga Beast Race Masters ay mahihirapang harapin sila. Sayang ang lakas at oras nila kung isa-isa nilang kukunin. Huwag mong itanggi. Ang sabi ng isa sa mga masters mula sa Novel Court. I can see it in your face. This is definitely the divine accomplishment fruit. Siya guffaw. Inaayos ang isang mabigat at mapanuksong tingin sa master mula sa hayop lahi. Masyado kang matako. Kahit sa mga divine accomplishment fruit na ito, may plano ka pa ring kunin lahat. Sa tingin mo ba hahayaan mong makuha ang lahat ng ito? Sa palagay mo ba ay makukuha mo ang lahat ng mahalagang likas na yaman? Ito ay kalokohan. Isang madilim na boses ang lumabas mula sa karamihan ng Divine Corpse Palace. Si Dustin, na nakabalat kayo pa rin, ay pinagmamasdan ng mabuti ang mga pangyayari. Maraming mga masters ay congregated in dito. Siya observed. Ilan sa mga kilalang master na nakita niya ay sina Ferdinand ng lahi ng hayop at Elder Osbert ng Heaven Beast Valley. Naroon din ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit mula sa Annihilation Mountain. Bukod sa mga Panginoong ito, isang dosenang puwersa rin ang nagpapadala ng kanilang mga tauhan sa Land of Outlaw. Mayroon din silang premium grade divine gods bilang kanilang mga kinatawan. Gumamit si Dustin ng napakaraming ilusyon para hindi makita ang kanyang sarili. Ang kanyang mga alipin, at ang tatlong sirena. Ang lahat ng mga master na ito ay mahigpit na nakatutok sa kagubatan sa harap nila. Dahil dito, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa team ni Dustin na nakatago. Kunin mo na ang mga prutas. Ngayon na, si Ferdinand ng lahi ng hayop ay iniutos ng may pinakamataas na pangangailangan. Pagkautos niya ay agad na sumugod ang kanyang team papunta sa Damichan sa bilis ng kidlat. Siyempre, hindi hahayaan ng ibang puwersa na itago nila ang lahat ng prutas. Tara na, kunin natin ang divine accomplishment fruits. Sumunod din ang iba sa mga nagkukumpulang tao. Kumilos tayo. Kumuha ka ng maraming prutas hanggat maaari. Ibinigay din ni Dustin ang kanyang utos sa kanyang mga alipin sa sandaling ang mga banal na Diyos ay tumakbo patungo sa Damichan. Remember, you blend in with your people and pretend that you're taking the fruits for your former teams. Okay. This way, they will never suspect you. Mariing paalala ni Dustin sa kanila. Oo, Master. Sa gayon, ginawa ng mga alipin ni Dustin ang sinabi sa kanila. Pupunta ako sa pagkolekta ng mga prutas. Kayong tatlo ay walang laban sa mga premium grade divine gods na iyon. Siguradong mapahamak ka kapag natuklasan ka nila. Manatiling malapit sa akin para mabantayan kita.
Babala ni Dustin sa mga sirena. Okay. Mabilis na sumang-ayon ang mga babae. Ito ay isang mainam na sitwasyon para sa kanila dahil nagkaroon na sila ng damdamin para kay Dustin. Ang pananatili sa tabi niya ay isang win-win scenario dahil pananatilihin niya silang ligtas. At malapit silang mahimatay sa kanya sa panahon ng labanan. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at tumakbo patungo sa kakahuyan. Mabilis na sinundan siya ng mga sirena at hindi nagtagal ay naabutan siya. Gaya ng ipinangako, nanatili silang malapit, halos inches ang pagitan. Nalanghap ni Dustin ang nakakalasing na pabango ng mga babaeng ito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Nakaramdam ng lungkot si Dustin. Pinalilibutan siya ng tatlong magagandang babae. It doesn't have to be this close. A little distance would be fine. Awkward niyang sabi. Oo, sorry. Namula ang tatlong sirena. Nagpanatili sila ng isang ligtas na distansya mula sa kanya upang bigyan siya ng kanyang personal na espasyo. Napuno ng divine aura ang kakahuyan. Ang mga punong kahoy ay parang tunay na kaakit-akit matangkad at matibay sa istruktura nito. Ang kanilang mga putot at ang kanilang lantang balat ay kasing puti ng jade. Ang kanilang mga dahon ay luntiang. At sila ay naglalabas ng gininto ang kinang. Ang mga sinag ng nagniningning na liwanag ay konektado sa isa't isa. Tulad ng mga bahaghari, ito ay isang makahingang tagpo. Ang espiritual na enerhiya ay maaaring madama mula sa mga kakahuyan na ito. Habang humihinga ng malalim ang mga master, ramdam na ramdam nila ang pagtagos nito sa kanilang mga pores. Guys, I think nahanap na natin ang divine accomplishment fruit. Tama ka. Ito dapat. Kumilos ng mabilis. Pumulot ng maraming prutas hanggat maaari. Gumagawa kami ng mga kontribusyon sa aming puwersa. Halika na. Nahanap na namin sa wakas kung nasaan ang mga divine accomplishment fruits. Napakaswerte namin. Tuwang-tuwa ang mga pinuno ng bawat puwersa. Nakolekta nila ang mga prutas ng mabilis hanggat maaari. Ang hangin ay nakadama ng magaan at maangin habang ang halimuyak ng mga kumikinang na prutas na ito ay nasa buong kapaligiran. Ang bawat prutas ay halos kasing laki ng isang kamao. Ang kanilang mga kulay ay naiiba sa isa't isa. Ngunit sila ay may ganitong kakaiba. Humanoid na hugis. Ito ay tulad ng isang kaleidoscope ng mga kulay. Mukhang makulay ito sa kanilang mga kamay habang nag-iimbak sila ginto. Escarlata, puti, at lila. Pinalaki ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At hindi nagtagal. Nakakolekta na siya ng ilang prutas sa kanyang sarili. Malaki. Sa wakas nakuha ko na sila. Bulalas niya sa isip habang pinag-aaralan ang mga prutas sa kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa siya na nakuha niya ang mga prutas na ito. Ngunit kahit papaano, naramdaman niyang delikado ang kakahuyan. Si Dustin ay may nakakahimok na espiritual na kahulugan. Kung ikukumpara sa anumang tunay na premium grade na banal na Diyos. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay naghari sa higit na mataas. May kakayahan pa siyang mahulaan ang panganib. Kaya naman, nakaramdam siya ng pagkabalisa na pumaibabaw sa kanya. Naramdaman ni Dustin na may paparating na lubhang mapanganib sa kanila. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang gulugod. At tumayo ang mga balahibo sa kanyang leeg. Ano itong kakaibang pakiramdam? Hindi ito maaaring maging mabuti. Napakaraming divine fruits dito. Bakit ako hindi mapalagay? Seryoso ang mukha ni Dustin. Mayroon bang mapanganib na nilalang na nagtatago sa isang lugar? Siya ay nagtaka. Nagsimula siyang maging maingat sa kanyang mga galaw. Lahat, idilat ang iyong mga mata. Baka umalis tayo anumang oras. Pinaalalahanan ni Dustin ang kanyang mga alipin at ang tatlong sirena sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ang divine accomplishment fruit ay mahalaga. Ngunit mas pinahalagahan niya ang kanyang buhay. Kung sila ay namatay sa lugar na ito, ang pagkolekta ng lahat ng mga divine accomplishment fruit na ito ay magiging walang kabuluhan. Kaya naman, nagpasya si Dustin na lumabas sa kakahuyan. Oo, Master. Kahit na ang mga alipin ni Dustin ay nalilito sa kanyang desisyon. Wala silang pagpipilian kundi ang walang kondisyon na sumunod sa kanyang mga utos.
Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay lubos na nalubog sa kanilang kasabikan. Abala sila sa pagkolekta ng mga prutas. Paminsan-minsan, may mga puwersang nagsasagupaan at nagdudulot ng kaguluhan sa paligid. Maaabutan ng kasakiman ang ilan sa kanila. Natutokso sa kanila na nakawin ang koleksyon ng kabilang koponan. Ito ay isang buhay na eksena. At malalakas na ingay sa paligid. Lahat ng isang biglaang. Isang tipak ng obsidian usok lumitaw mula sa lupa. Kabaligtaran ang kulay nito sa makukulay na prutas. Ang itim na fog ay dahan-daang namumula at nag-transform. At hindi nagtagal ay naging isang hugis tao na nilalang. Ang balat nito ay itim na itim. At ang mga mata nito ay lubos na puti. Nakakatakot tingnan. Sa sandaling lumitaw ang itim na humanoid na nilalang na ito. Nagbago ang hitsura ng mga prutas. Ito ay hindi maganda, dahil sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Si Dustin ang unang napagtanto na may mali. Pumili siya ng isang gintong prutas at sinimulan itong pagmasdan. Unti-unting pumuti ang kulay ng prutas. Kakatuwa. Naririnig niya ang mga tunog ng pag-flap ng mga pakpak mula sa loob ng prutas. Damn it! Napatulala si Dustin. Sa kabutihang palad, mabilis niyang napansin ang mga bagay na ito. Ihulog mo lahat ng prutas na nakolekta mo. Kailangan na nating pumunta. Ngayon na. Agad na utos ni Dustin sa kanyang mga alipin at sa mga sirena. Gawin mo ang sinasabi ko. Ngayon din. Diin si Dustin. Ang kanyang mga kasama ay nalilito sa kanyang mga hinihingi. Ngunit ramdam nila kung gaano kabalisa ang boses nito. Kaya ginawa nila ang sinabi sa kanila. Agad nilang itinapon lahat ng prutas at mabilis na pumunta sa gilid ni Dustin. Sa kanilang pagtitipon, ipinadala sila ni Dustin sa kontinente na kanyang nilikha. Walang lingon-likod. Tumakbo siya ng mabilis para makaalis sila sa kakahuyan. Habang itinutulak ni Dustin ang mga sanga sa tabi at tumakbo. Isang nakakatakot na ungol ang umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang tunog ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga dibdib. Na naging dahilan upang manginig ang mga paa ng lahat. Ano yon? Anong meron dyan? Lahat ng nilalang sa kakahuyan ay nakasilip sa malayo ngunit wala silang makita sa mga puno. Tingnan mo, may sumigaw. Nakaturo sa isang itim na humanoid na nilalang na nakayuko sa pagitan ng dalawang puno. Humph! Hindi mo ako maloloko, sabi ng isang tunay na premium grade divine god. Natuwid na tumayo, itinuro niya ang itim na humanoid na nilalang. At isang sinag ng gintong liwanag ang bumaril at tumagos dito. Iyan lang ba ang mayroon ka? Kawawa! Napangiti siya ng lumukat ang nilalang sa lupa at humagulgol. Ang metal-destructing finger ay isa sa kanyang pinakapinong kasanayan. Ang pamamaraan ay naglalaman ng magulong batas ng metal. At ang kapangyarihan nito ay nakamamatay. Gayunpaman, hindi nagtagal. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kahit na nataman, ang itim na humanoid na nilalang ay tumayo at lumitaw na ganap na malusog. Humarap ito sa kanya. Ang itim na kamao ay kahawig ng isang malaking itim na araw. Ito ay lubhang marahas, at ang kanyang aura ay pumipintig. Sa loob ng ilang segundo, masisira nito ang kawalan. Nang maramdaman niya ang kapangyarihang taglay ng kamao. Namutla ang mukha ng tunay na premium grade divine god. Pakiramdam niya ay magiging napakalakas ang hampas ng humanoid na nilalang. At hindi niya akalain na makakaligtas siya rito. Tumalikod siya at tumakbo para sa kanyang buhay. Ilang mga tunay na preliminary grade na divine god na naging malapit sa kanya ay nagsisigaw sa sakit. Dahil sa impact ng kamao, sumabog ang kanilang mga katawan at sila ay namatay on the spot. 1/3. Ang higit na ikinatakot ng iba pang mga amo ay lumitaw ang isang itim na dila at tinipon ang mga sirang paa. Ang laman ng preliminary grade na mga banal na Diyos ay napunta sa tiyan ng humanoid na nilalang. Ang itim na humanoid na nilalang ay ngumiti at bumukas ang mas tunay na preliminary grade na mga banal na Diyos. Habang gulat na gulat pa rin sila, inilabas nito ang dila, pinitik ang kanilang mga leeg, at kinain ang kanilang walang ulo at mga bangkay. Sa isang kisap mata, nilamon na nitong 5 tunay na divine god. What the hell is this thing? I've never seen anything like it. Kailangan nating magsama-sama para maalis ito.
Kung hindi, mas maraming tao ang mamamatay sa mga kamay nito. Sa puntong ito, naramdaman nila sa kanilang mga puso na wala ng paraan. Boom! 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 Ang isang pares ng mga tunay na premium grade divine gods ay naglabas ng napakaraming enerhiya at itinuro ang mga ito sa humanoid na nilalang. Sa sandaling matamaan nila ito, ang itim na humanoid na nilalang ay sumabog at naging mga butil ng itim na usok. Isang hiyawan ang sumabog sa karamihan. Gayunpaman, nagkaroon ng paggalaw sa mga labi ng nilalang. Nagsama-sama ang mga butil ng itim na usok at muling nag-transform sa itim na humanoid na nilalang. Paano ito naging posible? Patay na. Ang lahat ng mga tunay na banal na Diyos ay nagtipon ng medyo malapit ng magkasama para sa proteksyon. Ang misteryosong nilalang na ito ay hindi lamang makapangyarihan ngunit hindi rin ito maaaring patayin. Kahit na ang mga pag-atake ng ilang tunay na premium grade divine gods ay hindi nag-iwan ng marka. Naisip nila sa kanilang sarili sa takot. Isang silver sword ang lumitaw at tinadtad nito sa kalahati ang itim na humanoid na nilalang. Ito ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos na naglunsad ng pag-ataking ito. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang segundo, ang dalawang bahagi ay gumaling at bumalik sa orihinal nitong pangangatawan. Muling lumitaw ang itim na humanoid na nilalang. What the hell? Wala sa mga tunay na banal na Diyos ang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi ito kapani-paniwala. Walang makakatalo dito. Paano natin ito tatapusin? Nagtataka sila. Nagpapalitan ng galit na tingin sa isa't isa. Ang itim na humanoid na nilalang ay muling naglabas ng dila. Tumusok sa ulo ng tatlong tunay na preliminary grade na divine god. At kinaladkad sila sa bibig nito. Nilunok sila nito sa isang lagok. Tumakbo ka. Halos lahat ng prutas ay nakolekta namin. Oras na para umalis. Agad namang tumalikod ang lahat ng nilalang at tumakbo ng mabilis para makaalis sa kakahuyan. Hindi na sila makapagpatuloy sa pakikipaglaban kung hindi ay mawawalan sila ng buhay. Habang pinagmamasdan ng mga Panginoon na nagkalat, ang itim na humanoid na nilalang ay nagpakawala ng masamang pagngisi. Sa susunod na sandali, maraming tunay na banal na Diyos ang sumigaw. Teka, anong nangyayari? May nangyayari sa aking divine accomplishment fruit. Hindi ito maganda. Pagtingin sa kanilang mga kamay, nakita nila na ang mga divine accomplishment fruits na kanilang pinili ay naging puting surot. Ang lahat pala ng mga prutas na nakita nila sa kakahuyan ay hindi tunay na divine accomplishment fruits. Ang mas masahol pa, ang mga puting surot ay marahas at sinimulan nilang salakayin ang mga tunay na banal na Diyos. Damn it! Isang surot ang pumasok sa soul sea ko. Kinakain nito ang aking espiritual na kaluluwa. Tulong! Fuck off! Iwan mo na ako! Ang tunay na banal na mga Diyos ay tila walang magawa laban sa mga pag-atake dahil hindi nila ito inaasahan. Kumakapit! 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 Habang sinusuntok at sinisipa nila ang mga surot. Umalangaw-ngaw ang tunog ng metal. Masyadong matigas ang mga shell ng mga surot. Kahit na tinamaan sila ng mga tunay na banal na Diyos, hindi nila kayang wakasan ang mga ito. Kahit si Dustin ay walang magawa sa puting surot. Sa kabutihang palad, itinapon na niya ang mga peking divine accomplishment fruits. Ang mga puting surot ay nagpatuloy na gumawa ng kalituhan sa loob ng mga tunay na premium grade na divine god soul seas. Nagulat. Ang mga masters na iyon ay umungal sa takot. Tumakbo ka. Huwag mong subukang labanan sila. Ang tunay na premium grade divine gods ay nag-utos sa kanilang mga tao. Kaagad, ang lahat ng tunay na banal na Diyos ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila sa lahat ng direksyon. Sinusubukang hanapin ang daan palabas. Habang sila ay tumatakbo, marami sa kanila ang nasawi. Ang ilan sa kanila ay pinatay ng mga puting surot. Sila ay pumasok sa kanilang soul sea at kinain ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Namatay ang iba sa kanila sa kamay ng itim na humanoid na nilalang. Naabutan sila nito at nilamon sila. Damn it, magwala ka. Layuan mo ako. Hysterical na sigaw ng isang matanda na nakadilaw. 12 ng puting surot ang gumagapang sa buong kanya. At naabutan siya ng itim na humanoid na nilalang. Nakatayo ito sa harapan niya.
nakaharang sa daraanan niya. Kung nandito si Dustin, makikilala niya na ang elder na nakasuot ng dilaw na damit ay ang master mula sa Annihilation Mountain. Haha! Tumawa ng mali siya ang itim na humanoid na nilalang habang nakayuko at nakatitig sa matanda na nakadilaw. Biglang lumitaw ang isang kumukulong. Itim na hamog mula sa manipis na hangin. Gamulong ito patungo sa matanda na nakasuot ng dilaw na damit. Ang itim na humanoid na nilalang ay nagtago sa fog. At naging isang itim na ilaw upang kunin ang biktima nito. Parg! Hindi ako natatakot sa'yo. Pumunta sa impyerno. Sa kabila ng kanyang mga salita. Ang matanda na nakadilaw ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Ngunit siya ay matigas at lalabanan niya ang kanyang mga kaaway hanggang kamatayan kung kinakailangan. Sabay-sabay niyang inilabas ang lahat ng lakas na taglay niya. Kumalat ito sa lahat ng direksyon sa malalaking alon. Hindi nagtagal. Ang buong espasyo ay nanginginig ng husto. Malinaw. Ang itim na humanoid na nilalang at ang matanda sa dilaw ay nakalock sa isang mesensinang labanan. Ngunit dahil nababalot sila ng itim na ambon, walang nakakakita sa nangyayari sa pagitan nila. Maya-maya, tumigil ang laban. Ang itim na fog ay unti-unting naglaho. Pagkatapos, lumitaw ang isang figure. Ito ay walang iba kundi ang matanda na nakadilaw. Ang kanyang mga mata ay ganap na puti, na nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Haha! Ang mga nilalang na ito ay nanggaling sa isa pang kaguluhan. Ito ay perpekto. Ako ay nagpaplano upang makahanap ng isang magandang lugar upang pagalingin ang aking mga sugat. Ang kanilang bayan ay tila isang perpektong pagpipilian. Ang matanda sa dilaw murmured sa kanyang sarili. Halatang pagod. Pagkatapos ay sumugod siya. Ang mga tunay na banal na Diyos sa kanyang harapan ay tumatakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin sa nangyari sa mga patay na tunay na divine gods dahil abala sila sa pagtakbo para sa kanilang buhay. Sumipol ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit. Pagkatapos, lahat ng puting surot ay tumalikod at lumipad sa kanyang bibig. Di nagtagal, naabutan niya ang iba pang tumatakas na tunay na mga Diyos na Diyos. Teka, wala na ang mga puting surot. Walang bakas ng nakakakilabot na itim na nilalang na iyon. Ang galing. Ang mga tunay na banal na Diyos ay ngumiti at bumagal ang kanilang lakad. Sa puntong ito, malayo si Dustin sa kakahuyan. Swerte ko, nakagawa ako ng isang matalinong desisyon. Ang mga divine accomplishment fruit na iyon ay peking lahat tulad ng naisip ko. Sila ay mga puting surot lamang na nakabalat kayo. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa buong oras na ginagamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita kung ano ang nangyayari sa kakahuyan. Nasaksihan din ni Dustin ang nangyari sa itim na humanoid na nilalang. Ang nilalang na iyon ay mas masahol pa kaysa sa anumang nakita ko dati. Ang Land of Outlaw ay tunay na puno ng mga panganib. Sabi ni Dustin. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang kagubatan pagkalabas niya rito. Sa makatuwid, hindi niya alam ang tungkol sa labanan sa pagitan ng matanda sa dilaw at ng itim na humanoid na nilalang. Ang itim na nilalang na iyon ay napakalakas para sa akin. Kahit na ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay hindi ito magagawang patayin. Kapag naharap ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Habang iniisip niya ito, umalis si Dustin sa maliit at lihim na kaharian at lumabas ng bundok. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong pag-aalala. Nobela, tila hindi masisira ang katawan ng nilalang. Si Dustin ay may chaotic heaven body. At sa gayon ang kanyang katawan ay halos hindi masisira. Gayunpaman, ang rebulto sa Fallen Divine Valley ay minsang nagsabi kay Dustin na hindi na ito humawak na hindi siya masisira. Kung nakatagpo siya ng isang master na mas malakas kaysa sa kanya at kung siya ay pinatay ng master na iyon ng maraming beses, maaari pa rin siyang mamatay sa huli. Iyon ay dahil kapag ang isa na may chaotic heaven body ay tinamaan ng kaaway. Kinakailangan ng malaking halaga ng orihinal na asensya ng enerhiya upang muling buuin. Ang chaotic heaven body ay mangangailangan ng panahon para lumakas. Ang kasalukuyang chaotic heaven body ni Dustin ay malayo sa perpekto. At kailangan pa niya ng maraming oras upang gawin ito.
Siya ay hindi bilang invincible bilang siya crave na maging. Isang araw, pagbutihin niya ang chaotic heaven body sa pagiging perpekto at pagkatapos ay sa wakas ay hindi na siya magapi. Ngunit ngayon, hindi sapat ang kanyang katawan. Alam na alam ni Dustin ang kanyang sitwasyon. Kaya naman, sa tuwing lalaban siya sa kanyang mga kaaway, susubukan niyang iwasan ang mga nakamamatay na pag-atake sa halip na harapin sila ng direkta. Hindi siya kailanman magiging mayabang at hahayaan ang kanyang mga kaaway na salakayin siya dahil lamang sa pagmamay-ari niya ang chaotic heaven body. Sa madaling salita, mapoprotektahan ng chaotic heaven body si Dustin ngunit hindi magagarantiya na hindi siya mamamatay. Baka magagamit ko ang inheritance pool ng heaven metal race. Kung maaari kong puspusin at makuha ang enerhiya sa inheritance pool, maaaring makuha ko ang talento, enerhiya, at pamamaraan ng paglilinang ng heaven metal race. Dapat ay kasing lakas ako ng itim na nilalang na iyon. Kung ganoon, kahit na tumayo ako, walang sino man, kabilang ang tunay na premium grade na banal na Diyos, ang makakasakit sa akin. Nakaramdam si Dustin ng pananabik sa kanyang puso. Wala na siyang hinihiling pa kundi ang linangin ngayon. Habang nahuhuli siya sa kanyang imahinasyon, may nangyaring hindi inaasahan. Tumigil ka, dumagundong ang isang boses. Biglang, mahigit 100 ang tunay na Divine God ang pumaligid kay Dustin. Mayroong preliminary grade Divine Gods at medium grade Divine Gods sa kanila. Ano? Siya ay walang iba kundi isang ordinaryong preliminary grade Divine God. Paano siya nakalusot sa Land of Outlaw? Matapos maramdaman ang lakas ni Dustin, humagalpak ng tawa ang mga tunay na Divine God. Siya ay dapat na isang alipin ng kanilang Panginoon mula sa lahi ng hayop. Narinig ko na lahat ng lahi ng hayop ay nagdala ng maraming alipin kasama nila. Sabi ng isa pang tunay na banal na Diyos, "Whatever, it's not important. Boy, ibigay mo lahat ng gamit mo. Kung gagawin mo, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, may kahihinatnan." Ang isa sa mga tunay na banal na Diyos ay nagbanta habang inilabas niya ang kanyang lumiligid na banal na kapangyarihan upang sugpuin si Dustin. Teka, ninanakawan mo ba ako? Lahat kayo ay tunay na banal na mga Diyos. Mas mahina ako sayo. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Dustin sa mahinaong boses. Oo anak, tama ka. Ninanakawan ka namin. Ang mga tao mula sa lahat ng puwersa ay ninanakawan na ngayon ang iba. Hindi lang ang ating time world. Nanag dito ang batas ng gubat. Dapat aware ka dyan. Kahit na kaiyahiya ang pagsasama-sama sa isang tao. Wala kaming pakialam. Sagot ng isa sa kanila bago siya humagalpak ng tawa. Napakauto at walang muwang nitong talunan. Sikat na ang pagnanakaw ngayon. Understand. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay nagbahagi ng tawa. Ang mga tunay na Divine God na ito ay mula sa Time World. Ang Time World ay isang ipinagbabawal na lugar sa Sea of Chaos at hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito hanggang kamakailan lamang. Bagamat bago ito sa publiko, malakas ito. So what you say is that everyone is robbing. Well, kung hindi kita ninakawan, I will be behind the times. Makinig kayong lahat. Ibigay mo na lahat ng gamit mo. Ganting sigaw ni Dustin sa kanila. You know what? It doesn't matter if you hand over them or not. Because soon you will be my slave and you will be follow all my orders. Dagdag pa niya na may kaunting ngiti na sumilay sa labi. Ano? Ano ang sinabi niya? Ang mga banal na Diyos ay tumingin kay Dustin na parang tanga. Gayunpaman, hindi nagtagal bago sila nakabawi mula sa kanilang pagkagulat. Haha! Ngayon mo lang ba narinig yung sinabi niya? Nakakatawa tong lalaking ta. Parang may mali sa utak niya. Damn it, he actually wants to rob us instead. Sino sa tingin niya? How dare he even think that? Akala niya malapit na tayong maging alipin niya. Nakakatuwa. Tawa sila ng tawa kaya napahawak sila sa tiyan. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Sabi ni Dustin na kalmado pa rin ang tono. Habang sila ay walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang kanyang mga kakayahan. Boom! Boom! Boom!
Ang isang malaking bilang ng mga ilusyon ay biglang lumitaw at nahulog sa mga tunay na banal na Diyos. Sabay concentrate ng isip ni Dustin. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga pulang sutla na sinulid ang lumitaw. Pagkatapos ay bumuhos sila patungo sa kanila. Tulad ng isang malakas na ulan. Ang mga dagandong, hiyawan, at hiyawan para sa awa ay patuloy na pumupuno sa hangin. Ang mga tunay na banal na Diyos ay lahat ay nagsisikap na labanan at protektahan ang kanilang sarili. Ngunit ilang sandali pa, lahat sila ay tumigil sa paglalaban. Lumapit sila kay Dustin na nakayuko. Guro, sabi nilang lahat kay Dustin habang may paggalang sa kanya. Oo, sagot ni Dustin at bahagyang tumango. Nakangiting satisfactorily, nag-concentrate ulit siya at pinalabas ang lahat ng kanyang mga alipin at ang tatlong sirena. Terena, kaway ng kamay. Pinamunuan niya ang kanyang grupo at tumungo sila sa isa pang bundok. Sa loob ng bundok na ito ay mayroon ding isang lihim na kaharian. Siyempre, maraming pambihira at mahalagang kayamanan ang nakatago sa loob nito. Ang mga puwersang humahabol sa mga kayamanang ito ay lalaban hanggang kamatayan sa kanila. Pagpasok ni Dustin at ng iba ay nag-aaway na sila. Palihim silang dumaan sa kanila. Si Dustin ay may higit sa 100 alipin na pawang mga tunay na banal na Diyos. Bilang karagdagan, 12 ng mga ito ay tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Sa pag-activate ng hallucination bead, naglabas si Dustin ng isang malaking halaga ng mga ilusyonaryong imahe upang disorient ang iba pang puwersang naroroon. Sa lihim na kaharian na ito, mayroong 2 tunay na premium grade na banal na mga Diyos kaya lumikha si Dustin ng 12 ng mga vortex ng ilusyon para hawakan sila. Bukod dito, personal pa siyang nakialam sa labanan upang matiyak na hindi sila aatake ng 2 tunay na premium grade na Divine God. Inilabas ni Dustin ang mga kapangyarihan mula sa batas ng nyebe, batas ng lupa, at batas ng ilusyon. Kapag pinagsama ang tatlong uri ng kapangyarihan, ang kabuuang lakas ng pag-atake nito ay napakalakas. Kahit na ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ay nakaramdam ng takot at iniwan si Dustin ng mag-isa. Hindi nagtagal, nakuha na ni Dustin at ng kanyang mga alipin ang karamihan sa mga kayamanan. Umalis, gamit ang isang kompas ng kanyang kamay. Nagmamadali siyang lumabas sa lihim na kaharian kasama ang kanyang mga alipin. Kung hindi dahil sa 2 tunay na premium grade Divine Gods doon. Ginamit ni Dustin ang lihim na paraan ng puppet strings para gawing alipin niya ang iba pang tunay na Divine God. Urge. Sa lihim na kaharian, ang 2 tunay na premium grade Divine Gods ay pinakawalan mula sa bitag ni Dustin at sumigaw sa galit. Habang abala sila sa pagkalunod sa galit, sumugod na si Dustin sa ibang lihim na kaharian kasama ang kanyang grupo. Pagkatapos tumingin sa paligid, natukoy nila na walang premium grade na Divine God sa lihim na kaharian na ito. Kaya napalingon si Dustin sa kanyang mga alipin. Attention, everyone! Now the robbery starts. Napakalakas niyang anunsyo na ang kanyang boses ay narinig sa buong lihim na kaharian. Tumigil kayong lahat. Nandito kami para kunin ang mga gamit mo. Tumayo kayong lahat. Ihanda ninyo ang lahat ng inyong kayamanan. Ilabas mo lahat ng gamit mo. Sinisingil ng mga alipin ni Dustin ang iba pang naroroon at nagsimulang kunin ang kanilang mga gamit. Nakatalikod ang tatlong sirena. Gulat na gulat ngunit natuwa sa kanilang nasaksihan. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Ang mga nilalang sa loob ng bundok na iyon ay lubos na naasar. Guys, kunin silang lahat at huwag magtira kahit sino. Sigaw ni Dustin. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang tunay na banal na mga alipin ng Diyos ay sumunod at tumakbo papunta sa kanilang target. Bagamat mayroon lamang mahigit 20 tunay na banal na Diyos sa lugar na ito. Si Dustin ay may higit sa 100 tunay na banal na Diyos sa kanyang pagtatapon. Ang malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng 2 grupo ay higit sa maliwanag. Hindi nagtagal. Ang higit sa 20 tunay na banal na Diyos ay dinalang bilanggo at dinala sa Dustin. Ginawa ni Dustin ang puppet string sa kanila at ginawa silang mga alipin na susunod sa bawat utos niya. Hindi nagtagal.
Ang dating mapagmataas at mapagmataas na tunay na mga Diyos ay mapagpakumbabang tumayo sa harap ni Dustin. Guru, bati nila ng may paggalang. Suriin ang buong lugar at kunin ang lahat ng mga kayamanan na mahahanap mo. Utos ni Dustin. Nobela. Ilang sandali pa ay umalis na si Dustin at naglakad papasok ng isa pang bundok kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Sa ganitong paraan, si Dustin at ang kanyang mga alipin ay nagpatuloy sa pagnanakaw ng mga kayamanan sa mga lihim na espasyo ng isa-isa. Kung walang tunay na premium grade na banal na Diyos sa paligid, makokontrol ni Dustin ang lahat ng tunay na banal na Diyos doon at gagawin silang mga alipin niya. Kung makikipag-cross siya sa mga tunay na premium grade divine gods, lalabanan sila ni Dustin kasama ng kanyang mga tauhan at mabilis na atres kapag kinuha niya ang mga kayamanan mula sa kanila. Bagamat teknikal na mas mahina si Dustin kaysa sa mga tunay na premium grade na divine god na iyon, kaya niyang harapin silang lahat at tiisin ang kanilang mga pag-atake gamit ang hallucination bead. Hindi naging mahirap para sa kanya na makatakas mula sa kanila nang hindi nasaktan. Sa ilang araw na lumipas, si Dustin ay nakakuha ng mas maraming tunay na banal na mga Diyos bilang kanyang mga alipin. Nagbilang siya ng mga ulo at natagpo ang mayroon siyang mahigit sa 200 alipin na tunay na banal na mga Diyos. At higit sa 70 sa kanila ay mga tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Nakakuha rin siya ng napakalaking halaga ng mga kayamanan. Kalahati ng mga kayamanan sa mga sikretong espasyong iyon sa loob ng mga bundok ay nasa kanya na ngayon. Kasabay nito, ninakawan ni Dustin ang mga tao ng halos lahat ng puwersa doon. Siya ay ganap na asar sa kanila. Parg! Napuno ng mga dagandong ng galit ang malawak na lugar. Hanapan ko ang brat na iyon at pira-piraso. Hindi ako titigil hanggat hindi ko tinatanggal ang bastos na yon. Ang mga miyembro ng puwersa ay lahat ay nadala sa galit at kinasusuklaman si Dustin sa bawat antas ng kanilang pagkatao. Nagkaaway silang lahat ni Dustin. Hanapin mo yang bastos na yan. Sinimulan nilang hanapin si Dustin ng walang pagod at nagpatuloy ng walang pahinga. Ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ay makikita sa kanilang mga tauhan sa mga lihim na puwang sa kanilang paghahanap. Dahil hindi nila mahanap ang anumang bakas ng kanilang target sa kanilang sarili. Ang tunay na premium grade na mga Diyos ng higit sa 10 puwersa ay bumuo ng mga kaalyado para sa isang mas mahusay na diskarte sa paghahanap. Nagsama-sama sila at pinagsaluhan ang ginawa sa kanila ni Dustin. Hindi nagtagal ay nalaman nilang lahat sila ay dumanas ng malaking pagkalugi dahil sa kanya. Sila ay nagbahagi ng isang karaniwang kaaway at determinado silang magtulungan upang masubaybayan siya at pahirapan siya sa pinakamalupit na paraan na posible. From now on, let's keep in touch. We need to work together to deal with that istorbo. Siya ay tulad ng isang higanteng sakit sa puwet. Totoo, siya ay isang mabigat na kalaban. Mahigit 20 tunay na premium grade na mga Diyos mula sa iba't ibang puwersa ang nasa seryosong talakayan. Napagpasyahan nila na kailangan nilang alisin si Dustin sa lalong madaling panahon. Karamihan sa mga tunay na premium grade na divine god na iyon ay nag-cross na ang landas ni Dustin. Ngunit wala silang magawa sa kanya. Nakatingin lamang sila habang pinapatay niya ang kanilang mga tauhan. Ninakaw ang kanilang mga kayamanan at tumakas. Ang brat na iyon ay bihasa sa batas ng ilusyon. Sa palagay ko ang kanyang paglilinang ng orihinal na magulong batas ng ilusyon ay pumasok na sa intermediate stage o maging sa major achievement stage. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang haka-haka. Iyan ay lubos na posible. Kung hindi, madali namin siyang nadurog sa isang pintig ng puso. Hindi ako makapaniwala na ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay nagtagumpay sa isang orihinal na magulong batas. Hindi ka panipaniwala iyon. Ang tunay na premium grade na mga divine god ay nagulat sa pag-aakalang nagawa ni Dustin ang isang orihinal na magulong batas. Haha! Totoo na ang isang ordinaryong preliminary grade na divine god ay may problema sa pagmaster ng orihinal na magulong batas. Pero hindi ko alam. Anumang bagay ay posible. Nakarinig ako ng ilang ordinaryong banal na Diyos na may mga espesyal na katawan na maaaring linangin ang orihinal na magulong batas. Mula sa kawalan, itinuro ng isang matanda na nakasuot ng dilaw na damit.
Malungkot at puno ng hinanakit ang kanyang boses na siyang nagpanginag sa mga tao. Oh, what do you mean, Ronnie? Ordinary divine gods with special bodies. Seryoso ka ba dyan? Ang isa pang tunay na premium grade na banal na Diyos ay lumingon sa matanda na nakadilaw. Ang kanyang pangalan ay Ronnie. Isang master mula sa Annihilation Mountain. I'm guessing na ang brat na iyon ay nakakuha ng isang espesyal na katawan. Isang chaotic heaven body to be exact. Ang chaotic heaven body ay likas na malapit sa magulong batas. Ang mga nilalang na may chaotic heaven body ay maaaring malasahan at linangin ang orihinal na magulong batas saan man sila naruroon sa mahahalagang enerhiya. Ninisya ni Ronnie. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbigay sa mga tao sa paligid. Ang panginginig. Ang magulong katawan ng langit. Nagulat ang ibang tunay na premium grade divine god sa sinabi niya. Sa katunayan, maraming mga master sa Sea of Chaos ang nakarinig tungkol sa chaotic heaven body at alam na ito ang pinakamisteryoso at makapangyarihang katawan. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang mga nilalang na nagtataglay ng chaotic heaven body ay may hindi bababa sa 50% pagkakataon na maging isang Diyos ng kaguluhan. Aba, nakuha ko na. Naaalala ko na si Marlon ng Beast City ay nagtanim ng isang magulong langit na sanggol sa isang malayong komunidad ng universo na tinatawag na 3,000 malaki at maliit na universo. Ngunit narinig ko na ang magulong langit na sanggol ay nahulog sa mga kamay ng isang kabataang magsasaka. At ang taong brat na iyon ay nagmula sa Fallen Divine Valley. Siya kaya ang lalaking iyon. Iyon ay isang mapahamak na pagkakataon. Bulalas ng isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Siya siguro. Sino pa kaya yon? Hindi ko inaasahan na ang mga tao sa Fallen Divine Valley ay makakakuha ng access sa lugar na ito. Ang iba pang tunay na premium grade divine gods ay nagsabi sa pamamagitan ng gritted teeth. We must find that guy and eliminate him. Hindi ko siya papayagang makawala sa lahat ng mga bagay na ginawa niya. Tama iyan. Pero hanapin natin siya. Dahil dyan, ipinagpatuloy ng tunay na premium grade na mga Diyos ang kanilang paghahanap kay Dustin kasama ng kanilang mga tao. Mukhang napukaw ko ang galit ng mga nilalang na ito. Nakatago sa malayo. Narinig ni Dustin ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga tunay na banal na Diyos. Gamit ang kanyang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Ang masama pa, na-expose na ang identity ko. Ngayon, alam nilang lahat na ako ay mula sa Fallen Divine Valley. Bulong ni Dustin sa sarili na nakakunot ang noo. Sa kanyang pagtataka, nakilala ni Ronnie mula sa Annihilation Mountain na nakuha niya ang chaotic heaven body. Napakahiwaga ng lalaking Ronnie na iyon. Nararamdaman ko na siya ay napakalakas. Mas makapangyarihan kaysa sa karamihan ng mga tunay na premium grade na divine gods dito. Bulong niya sa sarili. Pinalaki niya si Ronnie ng kanyang espiritual na kahulugan. At nag-aalalang tumingin sa kanya. Aminado. Natakot si Dustin sa kanya. Sa puntong ito, kumalat na ang tunay na premium grade na mga divine god. Seryosong hinahabol si Dustin kasama ang kanilang mga tauhan. Maraming grupo ng mga puwersang iyon ang malapit sa isa't isa. Sa ganoong paraan, maaari nilang ipaalam sa isa't isa kapag natukoy na nila ang lokasyon ni Dustin. Mukhang magtatago ako sandali. Hindi ligtas sa ngayon. Napangiti ng mapait si Dustin. Alam niyang hinahabol siya ng lahat. Hindi niya akalain na nagkaroon siya ng pagkakataon laban sa 20 o higit pang tunay na premium grade divine gods. Kaya naman pinili niyang magtago pansamantala. I'll have to keep a low profile. Maliban kung lubhang kinakailangan. Hindi ako magpapakita. Kapag nahuli ako ng mga tunay na premium grade na divine god na iyon. Para akong patay. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos, sa tulong ng kanyang makapangyarihang espiritual na diwa, nagtago siya sa mga humahabol sa kanya. Makalipas ang ilang araw, isang malaking kaganapan ang naganap. Natagpuan ang Divine Accomplishment Fruit. Sa pagkakataong ito ang tunay na Divine Accomplishment Fruit na nakita. Sa isang iglap, lahat ng mga nilalang ay nagtipon sa lugar kung saan matatagpuan ang Divine Accomplishment Fruit. Ito ay isang maliit na mundo. Sa gitna kung saan ang isang magic tree ay matapang na nakataas sa mga ulap.
Ang nakasisilaw na banal na liwanag ay sumilay sa buong katawan nito. Mga gintong prutas na mabigat na nakasabit sa mga sanga ng magic tree. Sa kulay nito, ang mga prutas ay halos kapareho ng mga ordinaryong prutas at kasing laki lang ng kamao. Daan-daang gintong prutas ang makikita sa puno. Ang mga tao mula sa iba't ibang sekta at angkan ay nagtitipon-tipon sa paligid ng magic tree. Nakatingin sa divine accomplishment fruits na may nagliliyab na mga mata. Sa kanilang lahat, ang mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay lalo na nasa sabik. Pamilyar na pamilyar sila sa divine accomplishment fruits. Noong sinaunang panahon, maraming banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ang bumaling mula sa ordinaryong banal na mga Diyos tungo sa tunay na banal na mga Diyos dahil kumain lang sila ng mga gintong prutas. Boom! Ang isang tao ay hindi maaaring makatulong ngunit mag-isip ng isang malaking kamay upang subukan at kunin ang mga prutas sa magic tree. Halos sabay na lumipad ang isang machete mula sa gilid at pinutol ang malaking kamay. Sa sumunod na segundo, ang machete ay naging isang makulay na laso na tumagay patungo sa divine accomplishment fruits. Boom! 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 Sabay-sabay ding sumugod ang isang kumikinang na kristal patungo sa magic tree. Sa sandaling ito, halos sabay-sabay ang lahat ng mga nilalang na naruroon. Ang kanilang target ay ang mga gintong prutas lamang sa magic tree. Inilabas ng lahat ng nilalang ang lahat ng kanilang kakayahan ng walang reserbasyon. Ang iba't ibang uri ng nakakatakot na enerhiya, makapangyarihang lihim na kasanayan, at makikinang na kayamanan ng mahika ay sunod-sunod na lumitaw. Nagniningning ng napakaliwanag na halos mabulag. Isang matinding labanan ang sumiklab para matukoy kung sino ang makakaagaw ng divine accomplishment fruits. Kahit sino pa sila, lahat sila ay nag-iisip ng mabuti sa bawat galaw nila. Walang gustong maglagay ng kahit katiting na gasgas sa divine accomplishment fruits. At sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya na panatilihing malayo ang laban. Sa isang banda, kailangan nilang pigilan ang ibang puwersa sa pag-agaw ng mga prutas. Sa kabilang banda, kailangan din nilang gumawa ng mahusay na pagsisikap upang makuha ang mga ito. Halos bawat lakas ay tahimik na nahahati sa dalawang grupo na nagtutulungan upang isakatuparan ang mga gawain ng hiwalay. Ang ilang puwersa ay kakaunti lamang ang bilang ng mga tao at walang alinlangan na magdurusa ng pinakamaraming pagkalugi. Ang bawat nilalang mula sa bawat puwersa ay nagbigay ng kanilang lahat sa labanan. Ang tindi ng labanan ay nakakasindak at mapapahanga ang sinumang nanunood. Para sa isang sandali, walang sino man ang maaaring makalapit upang makuha ang divine accomplishment fruits. Noon, dumating na si Dustin at naghihintay lang sa malapit. Kamangha-manghang labanan. Excited na bulalas ni Dustin. Lahat sila ay gumagawa ng kanilang makakaya para sa divine accomplishment fruits. Hindi ko akalaing magagawa nilang magkaisa para labanan ako. Napaisip si Dustin sa sarili. Dahil malapit na ang divine accomplishment fruits, hindi na lang makaalis si Dustin na walang dala. Pero na, si Dustin, kasama ang kanyang mga alipin at ang tatlong sirena, ay tahimik na sumugod sa karamihan. Dahil abala ang lahat sa pakikipaglaban para sa divine accomplishment fruits. Walang nakapansin na may dumating na dagdag na grupo ng mga tao. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon sa mga divine accomplishment fruits. Ngayon na, utos ni Dustin sabay wave ng kamay. Ang lahat ng kanyang higit sa 200 tunay na banal na mga alipin ng Diyos at ang tatlong sirena ay naghalo sa loob ng naglalaban ng pulutong at sumalpok sa magic tree sa panahon ng kalituhan. Ang ilan sa mga alipin ni Dustin ay orihinal na kabilang sa mga puwersang ito. Kaya naman, wala man lang kumikislap nang maghalo sila sa karamihan. Oh, ikaw pala Todd. Nasaan ka ba nitong mga nakaraang araw? Akala ko patay ka na. Buddy, sa wakas nandito ka na. Bukod dito, ang ilang mga nilalang mula sa iba't ibang puwersa ay naglaan pa ng ilang oras upang masigasig na batiin ang mga tunay na banal na alipin ng Diyos ni Dustin. Inactivate ni Dustin ang hallucination bead at naglabas ng napakaraming ilusyon para itago ang sarili. Maraming ilusyon ang sumasakop sa bawat pulgada ng kanyang katawan upang maiwasan ang anumang pangunawa. Sa susunod na sandali,
Pinaandar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa sukdulan. Mabilis at tahimik na nilalampasan ang lahat ng lumalaban na nilalang na parang isang invisible na multo upang lapitan ang Magic Tree. Haha! Sa wakas nakakuha na ako ng Divine Accomplishment Fruit. Guys! Takpan mo ako! Isang sigaw ng ecstasy ang nag-iwan sa medium grade na tunay na banal na Diyos mula sa Desolate River na hindi inaasahang nakakuha ng isang Divine Accomplishment Fruit sa gitna ng matinding kaguluhan. Sa pagkakataong iyon ay biglang sumulpot si Dustin sa tabi niya na parang multo. Ang sunod-sunod na ilusyon ay dumaan sa kanya na parang tsunami. Na pinupuno ang ulo ng medium grade na tunay na banal na Diyos sa isang kisap mata at nakulong siya sa lahat ng uri ng kakaibang ilusyon. Pagkatapos, iniunat lang ni Dustin ang kanyang kamay at kinuha ang prutas sa kanyang kamay. Nakakuha ako ng Divine Accomplishment Fruit. Excited na bulalas ni Dustin. Ang isang Divine Accomplishment Fruit ay nangangahulugan na ang lakas ng Fallen Immortal World ay tataas ng husto. Binalak ni Dustin na kunin ang lahat ng Divine Accomplishment Fruits na maibabalik niya sa Fallen Immortal World. Parg! Ikaw! How dare you show up? Sa sandaling ihayag ni Dustin ang kanyang sarili. Higit sa 20 premium grade na tunay na banal na mga Diyos ay agad na nagpakawala ng malakas na sigaw ng pagkilala. Tama iyan. Ako ito. Pinapayuhan ko kayong patuloy na subukan at makakuha ng Divine Accomplishment Fruit. Bakit ka mag-aaksaya ng oras mo sa akin ngayon? Si Dustin ay hindi nagpakita ng takot. Walang paraan na ang sino man sa mga Panginoong ito ay susuko sa pakikipaglaban para sa isang mahalagang kayamanan sa harap mismo ng kanilang mga mata para lamang makitungo sa kanya. Gaya ng inaasahan niya, walang gumawa ng kahit isang hakbang laban sa kanya. Papatayin kita balang araw. Pananakot nila. Bagamat ang mga premium grade na tunay na banal na Diyos ay tumitig kay Dustin ng may matinding puot. Mabilis silang tumalikod upang ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa isa't isa. Haha! Nakuha ko! Hinablot ng isa pang nilalang ang Divine Accomplishment Fruit sa kalituhan na dulot ng matinding labanan. Ang nilalang na ito ay isang preliminary grade na tunay na banal na Diyos. Sa susunod na sandali, 12 ng iba pang tunay na banal na mga Diyos ang sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon upang ilunsad ang nakakatakot na nakamamatay na pag-atake sa kanya. Nako! Kunin mo pero iligtas mo ang buhay ko. Ayoko na. Pinuno ng takot ang preliminary grade genuine divine God sa pinagsamang pag-atake. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na matalino upang mabilis na makita ang sitwasyon at itapon ang Divine Accomplishment Fruit mula sa kanyang sarili. 2/3. Kahit na ang Divine Accomplishment Fruit ay mahalaga, ang kanyang buhay ay mas mahalaga. Ito ay sa akin. Akin. Naghari ang kaguluhan habang ang lahat ng mga nilalang sa paligid ng Magic Tree ay buong lakas na lumaban para sa Divine Accomplishment Fruits. Unti-unting namumula ang mga mata ng lahat ng nilalang. Parami ng parami ang mga katawan na nagsimulang magbunten sa kanilang paligid. Sunod-sunod na namatay ang mga nilalang mula sa iba't ibang puwersa. Dustin! Tulungan mo ako! Isang gulat na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa soul ni Dustin. Walang alinlangang boses iyon ni Sally. Sa pag-scan ng kanyang espiritual na kahulugan. Natuklasan ni Dustin na hindi sinasadyang sumugod si Sally sa harap ng isang premium grade na tunay na banal na Diyos. Ang tunay na banal na Diyos ay malapit ng patayin sa isang kamay. Si Sally ay isang preliminary grade na tunay na banal na Diyos. At masyadong mahina para harapin ang isang kalaban tulad ng isang premium grade na tunay na banal na Diyos. Siya ay halos isang langgam sa harap ng kapangyarihang iyon. Sa isang sandali ng desperasyon. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token at muling nagpakita sa pagitan ni Sally at ng premium grade na tunay na banal na Diyos. Boom! 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 Ang walang katapusang mga ilusyon ay umahan patungo sa premium grade na tunay na banal na Diyos. Gayunpaman, ang palad ng premium grade na tunay na banal na Diyos ay umatake na. Huli na para umiwas si Dustin. Boom! Tumama ang palad sa katawan ni Dustin sa sobrang lakas. Hindi. Napasigaw si Sally sa sobrang takot at halos mahimatay.
Nagdulot ng malalim na impresyon sa kanyang puso ang ginawa ni Dustin sa panahong ito. Itinuring niya siya bilang kanyang bayani. Isang taong maaaring lumikha ng mga himala. Isa lamang siyang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit sapat ang kanyang kakayahan upang alipinin ang isang malaking grupo ng mga tunay na banal na Diyos. Maging ang ilang tunay na premium grade divine gods ay kailangang sumuko sa kanya pagkatapos niyang talunin. Sa kanyang puso, nagkaroon ng magandang kinabukasan si Dustin at nakatakdang maging isang maalamat na figure sa Sea of Chaos. Ngunit ngayon, ang bayaning ito ay maaaring patayin sa harap niya. Kung ang isang ordinaryong preliminary grade na divine god ay natama ng isang tunay na premium grade na divine god, magiging ganap na imposible para sa Diyos na iyon na mabuhay. Sa normal na mga pangyayari, ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay maaaring pumatay ng isang malaking grupo ng ilalim ng mga ordinaryong preliminary grade na mga banal na Diyos sa pamamagitan lamang ng pagbuga ng hininga. Puff! Gaya ng kinatatakutan niya, sumabog kaagad ang katawan ni Dustin matapos siyang mataman. Ang mga labi ng laman at buto ay nagkalat sa buong kalangitan at nagsimulang umulan sa mga saksi sa ibaba. Dustin! Sabay-sabay na sigaw ng tatlong babaeng lahi ng sirena. Bumagsak ang mga luha mula sa magagandang mukha nila. Sa tagal ng panahon na magkasama sila, may hindi maipaliwanag at hindi maipaliwanag na nararamdaman nilang tatlo para kay Dustin. Habang pinapanood si Dustin na pinagdurog-durog sa sandaling ito, naramdaman nilang lahat na parang dinudurog ang kanilang mga puso. Guru, ang lahat ng mga alipin ay natakot din hanggang sa kaibuturan. Para sa kanila, si Dustin na lang ang tanging maaasahan at maaalagaan nila sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Napakahirap para sa kanila na tanggapin ang katotohanan. Sa sobrang galit nila ay nanumpa silang ipaghiganti ang kanilang Panginoon. Ang bawat mata ng mga alipin ay namula sa isang iglap habang ang kanilang galit ay umabot na sa pinakamataas na antas. Tinitigan nila ang tunay na premium grade divine god. Handang sumugod at atakihin siya para sa kamatayan ni Dustin. Sa sandaling ito, may nangyaring hindi inaasahan. Huwag kang padalos-dalos. Ayos lang ako. Nagsalita si Dustin sa oras at nagpahayag ng mensahe sa soulsi ng bawat isa sa kanyang mga alipin. Nagulat sila sa kaibuturan. Ngunit ang tunog ng boses ng kanilang Panginoon ay nagpatahimik sa lahat ng mga alipin. Pinigilan nilang lahat ang kanilang sarili na tumakbo palabas at tumigil sa kanilang mga landas. Sa sandaling nataman si Dustin, alam niyang ipaghihiganti niya ang kanyang mga alipin sa lahat ng bagay kapag nakita nilang pinatay siya mula mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong. Kaya nagpapadala siya ng mensahe niya sa kanila nang magawa iyon. Mayroon siyang chaotic heaven body. Kung tutuusin, kasabay ng epekto ng pinakamataas na kayamanan tulad ng chaotic ice lotus. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Siya ay nakabawi sa napakabilis na bilis. Siya lang ang nakakaalam na halos imposible na talagang patayin siya. Bagamat ang pag-atake ng tunay na premium grade na banal na Diyos ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng ilan sa kanyang orihinal na asensya ng dugo. Ang pinsala at pagkatapos ng mga epekto ay limitado. Ang gayong pag-atake ay malayo sa sapat upang patayin siya at hindi mag-iiwan ng anumang pangmatagalang pinsala. Nang ang tatlong broken-hearted mermaid race girls ay lumuha para kay Dustin, ang kanyang pisikal na katawan ay muling nabuo at naging buo muli. Ang bawat piraso ng kanyang laman, dugo at buto ay muling nagsama sa isa't isa sa bilis na mas mabilis kaysa sa liwanag. Lumitaw si Dustin at tumayo sa harap ng mga babaeng lahi ng sirena na hindi nasaktan sa isang kisap mata. Anong nangyari? Dustin, ikaw ba yan? Hindi ka panipaniwala. Natigilan lahat ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Dustin, buhay ka pa. Ang galing. Sa sobrang saya, ang tatlong babaeng lahi ng sirena ay sumugod kay Dustin at sabay na sumugod sa kanyang mga bisig. Buong lakas nila siyang niyakap. Iniunat nila ang kanilang mga braso sa leeg ni Dustin. Naginawa nilang magkayakap na bola ang apat. Dumiretso sa ilong ni Dustin ang mga kaaya-ayang amoy dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. May tatlong maislan at kaakit-akit na mukha na sabay na nakadikit sa kanyang ulo. Natigilan siya kaya nawalan siya ng masabi.
Hindi niya akalain na magiging open-minded at matapang ang tatlong babaeng lahi ng sirena. What the hell? Hindi pwede. Paano ka pa nabubuhay? Napakalakas ng atake ko. Ang tunay na premium grade Divine God ay nabigla sa tanawin sa harap niya. Hindi niya inaasahan na isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ang makakaligtas sa kanyang pag-atake. Hindi ako naniniwala. Sa takot at galit, sinuntok niya si Dustin ng napakabilis ng kidlat. Takot na enerhiya ang bumuhos mula sa kanyang kamao na parang baha. Malinaw itong naramdaman ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa pagkakayakap sa kanya ng tatlong babaeng lahi ng sirena. Para siyang dumpling na nakabalot ng husto. Dahil wala siyang ideya kung saan niya dapat ilagay ang kanyang mga kamay. Maaari na lamang niyang ibababa ang mga ito sa magkabilang gilid ng kanyang katawan na parang walang buhay na papay. Sa pagpipigil ng ganito, silang apat ay nasa matinding panganib at maaaring magbuwis ng buhay ng tatlong babaeng lahi ng sirena. Alam ni Dustin na hindi siya mamamatay kahit nasuntukin siya ulit. Ngunit hindi nakaligtas sa pag-atake ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Kung tamaan sila ng kahit kaunting enerhiyang dala ng pag-atake, agad silang mamamatay at magiging abo. Sa ganoong kritikal na sandali, walang oras si Dustin na gumawa ng anumang iba pang pagpipilian. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay at niyakap ng mahigpit sa kanyang mga bisig ang tatlong babaeng lahi ng sirena. Nalinan niya ang omnipotent bodily skill. Kaya madali niyang mahahaba ang kanyang mga braso at mahawakan ang tatlong babaeng lahi ng sirena sa kanyang mga bisig. Lahat ng sabay-sabay. Kasabay nito, inactivate niya ang reincarnation token para ay teleport sila sa mas ligtas na lugar. Isang napakalaking halaga ng mga ilusyon at guni-guni ang pinakawalan para sa pagkagambala. Ang mga ilusyon at guni-guni ay bumangon at nanatiling suspendido sa himpapawid. Na nakapalibot sa tunay na Divine God sa tunay na premium grade na Divine God at pinabagal ang kanyang pag-atake. Si Dustin at ang tatlong babaeng lahi ng sirena ay nakatakas ng may maraming oras. Naglaho sila at muling lumitaw sa ibang lugar sa isang kisap mata. Dustin, ikaw, hawak ng mahigpit ni Dustin sa kanyang mga braso. Ang tatlong babaeng lahi ng sirena ay nakaramdam ng mainit na pamumula sa kanilang mga mukha. Sa sobrang lapit sa kanya, kitang-kita nila ang kanyang malakas at makapangyarihang panlalaking aura. Bumibigat ang kanilang mga hininga. At ang kanilang mga boses ay naging hindi marinig gaya ng mga mahiwagang diwata dahil sa kanilang matamis na pagkamahiyain. Sundan mo ako, sabi ni Dustin sa mga babae habang binitawan sila. Sige, sagot ng mga babae sa mahinang boses at sumunod sa kanya na parang tatlong maamong kordero. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw brat, ang tunay na premium grade na banal na Diyos ay labis na nagalit sa kanyang dalawang nabigong pag-atake. Just wait and see. Dustin, I will get you. One way or another. Sa totoo lang, mas pinapahalagahan niya ang Divine Accomplishment Fruit. Kaya ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras kay Dustin sa ganoong kritikal na sandali. Nakatitig lang siya kay Dustin at bumantong hininga. Pagkatapos ay tumalikod siya para sa Divine Accomplishment Fruit. Sa oras na ito, ang labanan ay naging mas mabangis. Ang bawat puwersa mula sa lahat ng sulok ng Sea of Chaos ay gustong makakuha ng mas maraming Divine Accomplishment Fruits na kasing desperadong kaninuman. Kasabay ng pagsisikap nilang makuha ito, kailangan din nilang pigilan ang ibang puwersa na gawin ito. Iyon mismo ay hindi madaling gawain at kailangan nilang gawin ito ng buong lakas. Walang sino man ang nagnanais na ang Divine Accomplishment Fruit ay kunin ng iba. Sa makatuwid, ang matinding labanan ay naging isang napakagulo at nakamamatay na sitwasyon. Kahit na anong puwersa ang makalapit sa Divine Accomplishment Fruits, agad silang aatakehin at kalagkarin ng iba pang puwersa ng sabay-sabay at aalis na walang pagpipilian kundi ang umatras. Dahil sa walang katapusang cycle na ito, walang sino man ang maaaring matagumpay na lumapit sa Divine Accomplishment Fruits at kumuha ng mga ito. Ito ay napakahirap, sabi ni Dustin na nakakunot ang noo. Okay, ito ang dapat mong gawin. Magpapanggap kayo na inaatake ang isa't isa. Habang nag-aaway sa isa't isa,
Maingat kang lumalapit sa puno kapag may pagkakataon. Pagkatapos ay magbibigay ako ng utos at lahat ay dapat magtulungan upang kunin ang lahat ng Divine Accomplishment Fruit sa lalong madaling panahon. Biglang naisip ni Dustin ang ideyang ito at ibinigay sa kanyang mga alipin ang mga tagubilin. Got it, Master. Brilliant idea. Lahat ng kanyang mga alipin ay sumagot ng palihim sa pamamagitan ng kanilang sariling koleksyon na kahulugan ng network. Okay. Wait for me to disguise myself. Tumalon sa ere si Dustin at sumugod sa malayo. Sa isang magandang distansya mula sa larangan ng digmaan. Hinawakan niya ang maskara sa kanyang mukha. Ang maskara na ito ay ibinigay sa kanya ng asong lumalamon sa langit bago siya umalis sa Fallen Divine Valley. Palitan. Utos ni Dustin at inactivate ang magical mask na ito. Sa isang iglap, ang kanyang hitsura at ang aura ng kanyang mga katangian na kaluluwa ay nagbago sa ibang bagay. Siya ay ganap na naging iba't ibang hitsura ng binata. Pagkatapos ay bumalik siya at sumama sa santukan. Sa kanyang utos, ang kanyang mga alipin ay nagsimulang makipaglaban ng mabangis sa isa't isa. Bilang isang palabas lamang sa harap ng iba pang puwersa syempre. Ang mga lalaking ito ay nagmula sa iba't ibang puwersa kung bakit sila naging alipin ni Dustin. Kaya natural lang na may mag-aaway sa kanila. Walang magdududa sa dahilan sa likod ng kanilang away. Si Dustin ay may higit sa 200 alipin noong panahong iyon. Mabangis silang lumaban sa isa't isa na may napakakumbinsi na aksyon. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa puno habang nag-aaway. Ang mga alipin ay umatake sa isa't isa sa isang brutal na paraan at kumalat sa isang malaking espasyo ng lugar na ito. Natural. Ang labanan ay nagtulak sa iba pang mga nilalang sa mga panlabas na gilid ng espasyo. Sa kanyang pagbabalat kayo, kitang-kita sa ilalim ng kanyang hitsurang itinago ni Dustin ang sarili sa mga alipin. Ang tatlong babaeng lahi ng sirena ay naiteleport na ni Dustin sa kontinenteng nilikha niya. Sa bawat pulgada, si Dustin at ang kanyang mga alipin ay lumapit sa puno sa wakas. Nasa base na sila ngayon. Ang labanan ay napakatindi na ang lahat ng iba pang mga nilalang ay nag-aalala na hindi sinasadyang mataman. Walang sino man ang maaaring mag-isip na higit sa 200 tunay na banal na Diyos ay naglalagay lamang ng isang palabas. Ngayon na, biglang tumahol si Dustin sa kanyang utos nang malapit na sila sa Divine Accomplishment Fruits. Maraming ilusyon ang bumungad at kumalat sa lahat ng direksyon sa sandaling umalis ang mga utos ni Dustin sa kanyang mga labi. Dahil sabay niyang inactivate ang hallucination bead. 12 ng mga vortex na nabuo ng mga ilusyon ang umiikot habang sila ay sumugod patungo sa tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Sa isang kisap mata, ang buong mundo ay nilamon ng mga ilusyon. Ang lahat ng mga nilalang na naruroon ay binomba ng iba't ibang pag-atake ng mga ilusyon. Kasabay nito, tumalon si Dustin at ang kanyang mga tauhan mula sa labanan at nagmamadali patungo sa Divine Accomplishment Fruit Tree. Halos umikot ang ulo ng lahat sa biglaang pangyayari. Walang sino man sa kanila ang umasa na mahigit sa 200 tunay na banal na Diyos na nakipaglaban sa isa't isa ay nasa parehong grupo. Isa lang itong palabas na ginawa nila para lokohin ang kanilang mga kaaway. Bukod dito, dahil sila ay nakakulong sa isang matinding labanan, ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay lumayo sa kanila. Bilang resulta, tanging ang mga alipin ni Dustin ang naiwan sa paligid ng Divine Accomplishment Fruit Tree. Dahil sila ang pakiramdam, mas mabilis nilang maabot ang puno kaysa sa ibang nilalang. Mahigit sa 200 tunay na banal na mga alipin ng Diyos ang huminto sa pakikipaglaban sa parehong oras upang mabilis na sumugod patungo sa puno. Hindi nakakagulat na lahat ng iba pang nilalang ay nagulat. Mas mabilis pang kumilos si Dustin kaysa sa mga alipin niya. Dahil binago ni Dustin ang kanyang hitsura at ang aura ng kanyang mga katangian na kaluluwa. Hindi agad nakilala sa kanya. Para sa isang sandali, ang lahat ng iba pang mga nilalang, kabilang ang higit sa 20 tunay na premium grade divine gods ay maaari lamang tumingin sa pagkalito. Lahat ng nakakahilo sa pangyayari ay hindi na sila makapag-react. Bukod dito, nag-ambala sila ng lahat ng mga ilusyon.
Isang puyo ng tubig na nabuo ng mga ilusyon ang umatake sa bawat tunay na premium grade na banal na Diyos at ginulo sila hanggang sa hindi na sila makapag-isip ng maayos. Sa puntong iyon, napakabilis ng paggalaw ni Dustin na para bang nag-teleport siya. Nang walang ibang tunay na banal na mga Diyos na humahadlang. Narating niya ang banal na puno ng tagumpay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa isang alon ng kanyang manggas, sinimulan niyang kolektahin ang mga divine accomplishment fruits. Maging ang kanyang mga alipin ay tumatakbo ng kasing bilis ng kanilang makakaya patungo sa divine accomplishment fruit tree. Pagdating pa lang nila ay nagsimula na silang kumuha ng prutas. Bago kumilos ang kanilang mga kaaway. Inutusan ni Dustin ang kanyang mga alipin na samantalahin ang pagkakataon. At mabilis na matapos ang kanilang trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit tumakbo lahat ang kanyang mga alipin papunta sa Divine Accomplishment Fruit Tree habang ang ibang mga nilalang ay naguguluhan pa rin. Daan-daang Divine Accomplishment Fruits ang buong pagmamalaki na nakasabit sa puno. Si Dustin ay mayroong higit sa 200 alipin sa kanyang pagtatapon. Kung ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng kanilang mga kamay sa isang Divine Accomplishment Fruit, matatapos nila ang kanilang misyon. Habang ang iba pang mga nilalang ay nalilito pa rin. Ang mga alipin ni Dustin ay nakakuha ng bawat isa ng isang Divine Accomplishment Fruit. At si Dustin mismo ay nakakolekta ng 12 ng mga ito. Ilang segundo lang ginawa nila iyon. Sa puntong iyon, ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang puwersa ay sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan. Iyon ay hindi nangangahulugan na hindi pa rin sila tuliro. Ngunit sila ay higit na galit kaysa sa nalilito. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa nangyari. Ano ang nangyayari? Sabay-sabay na kumilos ang mga iyon. Na para bang may tinatanggap silang utos. Ngunit lahat sila ay mula sa iba't ibang puwersa. Malakas na litong tanong ang naiwan sa isa sa mga nilalang. Damn it, tiyak na ang Brat Dustin na iyon ang gumawa ng lahat ng ilusyong ito. Siya ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Nasaan na siya? Bakit walang palatandaan sa kanya? Umungal ang isa pang nilalang habang inaalala si Dustin at ang kanyang mga kakayahan. Ngayong nakakuha ka na ng Divine Accomplishment Fruit, pumunta ka rito at ibigay sa akin. Utos ng isang matanda sa isa sa mga alipin ni Dustin. Anong problema mo? Bahagi ka ng Novel Court. Dalhin mo sa akin ang Divine Accomplishment Fruit na iyon. Sigaw ng isa pang nasa katanghaliang gulang na banal na Diyos sa isa pang alipin. Ang lahat ng mga Panginoon mula sa iba't ibang puwersa ay tumawag sa mga alipin ni Dustin upang ibigay sa kanila ang mga Divine Accomplishment Fruits. Kailangan na nating umalis. Nang walang pag-aalinlangan, dinala ni Dustin ang lahat ng mga alipin sa kanyang kontinente. Nang panahong iyon, ang lahat ng kanyang mga alipin ay nagtipon sa paligid niya. Kaya isang piraso ng cake para sa kanya ang ipadala sila sa kontinente na kanyang nilikha. Pagkatapos, mabilis na na-activate ni Dustin ang reincarnation token. Damn it, siya si Dustin Lin. Mahigit 20 tunay na Divine Premium Grade na Divine God ang bumulalas nang makita nila siya. Nang tuluyan na nilang maproseso ang nangyari. Agad nilang napagtanto na ang binata sa harapan nila ay walang iba kundi si Dustin. Nang walang isa pang salita, ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos ay naglunsad ng ulan ng nakamamatay na pag-atake sa Dustin. Ang ilan sa kanila ay naglabas ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan upang i-lock ang espasyo sa paligid ng Dustin. Ang ilan ay itinuro sa kanya ang iba't ibang orihinal na magulong batas. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, ginawa ni Dustin ang overlapping law skill. Gamit ang pamamaraang iyon. Pinaghalo niya ang orihinal na magulong batas ng snow, ang orihinal na magulong batas ng lupa, at ang orihinal na magulong batas ng ilusyon upang makagawa ng timpla na haadlang sa mga pag-atake. Itinulak din ni Dustin ang hallucination bead sa buong potensyal nito. Isang makapal na ulap ng mga ilusyon ang bomb-alot kay Dustin upang mapanatili siyang ligtas sa mga pag-atake. Sa loob lang ng ilang segundo, sinira ng mga tunay na premium grade na Divine God na iyon ang espasyo kung nasaan si Dustin. Walang natira sa loob ng espasyo. Nawala ang lahat sa isang kisap mata. Saan nagpunta si Dustin? Ang lahat ng mga nilalang ay nanatiling sinanay ang kanilang mga mata kung saan nila huling nakita si Dustin.
Gayunpaman, wala siyang nakita kahit saan. Wala kahit isang simoy ng aura niya. Tumakas ba siya o napulbos? Ang ilan sa mga nilalang ay bumulong-bulong sa kanilang sarili habang ang hitsura ng kumpletong pagkalito ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Hindi na kailangang magtaka. Ang taong brat na iyon ay tinamaan ng mga pag-atake. Ngunit siya ay buhay pa at nakatakas. Malungkot na paliwanag ni Ronnie ng Annihilation Mountain. Paano mo alam? Ronnie. Ang iba pang tunay na premium grade na Divine God ay tumingin sa kanya. Magaling akong manghula. Nakikita ko ang nakaraan at mangyayari. Kaya alam ko ang nangyari. Malamig na sabi ni Ronnie. Ang mga panginginig ay umagos sa ilan sa mga gulugad ng iba pang mga nilalang. Nang matapos siyang magsalita ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang pangitain ang lumitaw sa kanyang harapan. Lahat ng iba pang nilalang ay tiningnan ito ng mabuti. At nakita ang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos at si Dustin. Malinaw nitong ipinakita na nabasag si Dustin sa 1,000,000 piraso pagkatapos kumuha ng mga suntok mula sa mga tunay na premium grade na Divine Gods. Gayunpaman, ang nanalo sa kaluluwa ni Dustin ay mahigpit na pinuprotektahan ng 3 hinirang na kaluluwang magic treasures. Nakabalot sa isang tipak ng laman. Sumugod ito sa isang special na daanan at naglaho. Hindi ito maitatanggi. Nakaalis si Dustin. Parg. Nagtrabaho kami ng husto. Ngunit ang lahat ng Divine Accomplishment Fruits ay nahulog sa mga kamay ni Dustin. Damn it, Dustin. I swear hahabulin kita kahit saan mo subukang tumakbo. Purong galit ang pumuno sa nakakatakot na mga ungol ng tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Tingnan mo. May 12-dosenang mga Divine Accomplishment Fruits pa ang natitira sa puno. May sumigaw sa tuwa. Nobela, dati ay may daan-daang Divine Accomplishment Fruits sa puno. At karamihan sa kanila ngayon ay nahulog sa mga kamay ni Dustin. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang dosina sa kanila ang natitira. Dapat makuha natin sila. Lumipat. Ang lahat ng mga nilalang mula sa higit sa 10 puwersa ay biglang sumugod sa puno para sa natitirang Divine Accomplishment Fruits. Ang batang ito ay medyo kawili-wili. Hindi ba? Sa kabila ng kanyang kabataan at kanyang cultivation base, nagawa pa rin niyang makabisado ang 3 orihinal na magulong batas. Malaki ang potensyal ng batang ito. Maging ako ay hindi nakapag-react sa oras para pigilan siya sa pag-alis. Higit pa rito. Napakaraming hindi mabibaylang kayamanan sa kanyang pag-aari. Haha, bibisitahin kita kaagad. Binata, natutuwa. Gumuhit ng masamang ngiti si Ronnie ng Annihilation Mountain. Siya ay labis na naintriga sa kahanga-hangang karakter na ito ang kanyang mapuputing mga mata kung saan nakatutok sa lugar kung saan nawala si Dustin. Nakakatakot ang kanyang hitsura. Tigilan mo na ang pagharang sa amin. Ang Divine Accomplishment Fruits ay kabilang sa lahi ng hayop. Gusto kong ibigay ang lahat ng lahat. Dapat nating makuha ang mga Divine Accomplishment Fruit na ito kahit na ano. Isang matinding labanan ang nagaganap. Ang mga prutas na ito ay mahalaga sa akin. Maaari kong palitan ang bahagi ng aking lakas kapag mayroon na ako. Bulong ni Ronnie sa sarili. Determinado siyang makuha ang Divine Accomplishment Fruit sa anumang halaga. Sa pag-iisip na iyon, naglabas siya ng napakaraming puting surot. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga surot ay lumipad ng sunod-sunod upang salakayin ang mga nilalang na mabangis na nakikipaglaban sa isa't isa. Nahuli ang mga nilalang sa larangan ng digmaan. Nagulat sila nang makita ang mga insektong kumakalat sa kanila. Hinampis nila ang nakakainis na mga surot gamit ang kanilang mga magic treasures. Ang mga tunog ng metal at nagsasalpukan na bakal ay maririnig sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang mga puting bug na ito ay nagpapatuloy. Pakiramdam ko ay itinayo sila upang hindi masira. Matapos hampasin, ang mga insektong ito ay hindi man lang napinsala. Tumalikod na lang sila at nagsimulang umatake ulit matapos itaboy. Hindi nagtagal. Ang karamihan sa mga mahihinang nilalang ay sumisigaw sa paghihirap. Oh, fuck! Aatake na naman ang mga nakakainis na surot na ito. Mag-ingat, inaatake ng ganitong uri ng bug ang iyong soulsea at nilalamon ang mga nilikhang kaluluwa. Nang marinig nila ang kakilakilabot na impormasyong ito,
Namutla sa takot sa mga biktima ng insekto. Buzz. Nobela. Muli, isang dagat ng ivory bugs ang dumagsa sa lugar. Halos parang mga ulap na gumagalaw sa iisang anyo. Ikinapak nila ang kanilang mga pakpak. Ngunit inalog ang buong espasyo, nakakatakot ang aura. Umalis ka sa Soul Siko. Elder. Tulong. Isang mapahamak na bug ang kumagat sa aking sarili na kaluluwa. Parami ng parami ang mga nilalang na sumisigaw. Bumagsak sila sa lupa. Nagsisigawan. Kaya lang, ang nakaraang pagdanak ng dugo ay agad na tinapos ng mga puting surot na ito. Habang nasaksihan nila ang kapasidad nito, nanginginig ang lahat ng nilalang nang makita ang mga puting insektong ito. Kahit na ang tunay na premium na mga banal na Diyos ay natakot. Habang nagaganap ang lahat ng magulong sitwasyong ito, dahan-dahang lumalapit ang isang tipak ng itim na fog sa Divine Accomplishment Fruit Tree. Ang mahiwagang ambon na ito ay nagbago ng anyo na parang buhay. Pagkatapos, ang mga mahiwagang ron ay tumaas mula sa ibabaw ng itim na fog upang ihiwalay ang sarili nito. Ang mga banal na Diyos ay nakikibahagi sa kanilang labanan na hindi nila napansin na ang lahat ng ito ay nangyayari. Sa isang kisap mata, ang misteryosong itim na fog ay ilang metro ang layo mula sa puno. Nag-transform ito sa isang bagay na hugis tao. Kumpleto sa 4 na paa at ulo. Sa isang iglap, nakolekta nito ang lahat ng Divine Accomplishment Fruit sa puno. Nabigo ang ibang mga nilalang na bigyang pansin dahil abala sila sa pagkuha ng mga surot sa kanilang soul cyst. Damn it! Sino ang kumuha ng lahat ng Divine Accomplishment Fruits? Kanina lang dyan lang yan. Wala na ngayon. May galit na sigaw habang hindi makapaniwalang nakatingin sa Divine Accomplishment Fruit Tree. Ito na naman ang itim na humanoid na nilalang. Last time, it appeared with these white bugs. It came back. Nakilala ng isa sa kanila ang obsidian na nilalang na iyon. Isang malisyosong pagngisi ang pinakawala ng itim na humanoid na nilalang. Dahil doon, dahan-dahan itong naglaho. Hoy! Teka! Tumigil ka! Ang tunay na premium grade na mga Divine God ay hindi gustong sumuko sa mga Divine Accomplishment Fruits. Kaya naman, naglunsad sila ng iba't ibang pag-atake sa malatao na anyong ambon. Buzz! Nagsimula na naman ang mga puting surot. Ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at dumiretso sa tunay na premium grade na mga Divine God. Napakahirap nilang harapin. Ang kanilang istruktura ay halos bato solid. Ang pagwawakas sa kanila ay halos imposibleng gawain dahil sa kanilang tila hindi masisira na kalikasan. Bukod dito, sa sandaling ito ay bumagsak sa Soul Sea. Ito ay magpapakain sa mga espiritual na kaluluwa, habang ang mga puting bug ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Gumawa sila ng ilang mga espesyal na rune na pumipigil sa espiritual na kaluluwa ng kanilang biktima na lumaban. Sa sandaling nakuha nito ang mga prutas, ang itim na humanoid na nilalang ay nawala sa manipis na hangin. Sa pagkawala nito, sumunod din ang mga puting surot. Damn it! Paano ito nangyari? Shit! Pagkatapos ng lahat ng ating pinagdaanan, nag-away kami sa isa't isa dahil sa mga Divine Accomplishment Fruit na iyon. At napunta sila sa kamay ng dalawang tagalabas. Napakasakit ng puso ni Dustin. Nakakuha siya ng daan-daang Divine Accomplishment Fruits. Nagbalistik ang mga taong naiwang walang dala. Pakiramdam nila ay niloko sila. Kahit galit sila, wala silang magawa. Pagdating nila doon, optimistic sila. Kahit na hindi nila makuha ang lahat. Umaasa sila na makakakuha sila ng ilang Divine Accomplishment Fruits. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng labanan at pagdanak ng dugo, nauwi sila sa wala. Natural, nakaramdam sila ng pagkabigo at pagkabalisa na galit. Kahit na, kailangan kong hanapin si Dustin. Hindi ko siya papakawala ng ganito. Isang nilalang na nanumpa sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. He is from the fallen Divine Valley. Kahit tumakas na siya, uuwi pa rin siya balang araw. Kapag dumating ang oras na iyon, magtutulungan tayo at papatagan ang fallen Divine Valley sa lupa. Ang mga Panginoon ay sumigaw ng may galit, na naglalabas ng kanilang galit. Hindi na ako makapaghintay. Aalis na ako. Susubaybayan ko siya at pupututin siya sa 1,000,000 piraso.
Dahil sa mga pangyayaring naganap, isang grupo ng mga tao ang nagsimulang maghanap kay Dustin. Tere na guys, tere kunin na natin yung piece na yan. Umalingaw-ngaw ang kanilang galit sa isa't isa. Kaya naman, sumunod din ang mga tao mula sa ibang puwersa. So, Fallen Divine Valley. Ha, good. Pupuntahan kita balang araw. Brat, I'm really looking forward na makita kang muli. Bulong ni Ronnie ng Annihilation Mountain sa sarili na may malupit na ngiti. Sa puntong ito, umalis na si Dustin sa lihim na espasyo. Nakapili na ako ng napakaraming Divine Accomplishment Fruits. Siguradong masama ang loob ng mga iyon. Sigurado akong pupuntahan nila ako. Kailangan ko munang maghanap ng mapagtatagwan. Nagplano si Dustin sa kanyang isipan. Naisip ko na ang mga bundok na ito ay napakakaunting mga kayamanan na natitira. Oras na para bumalik sa parehong paraan ng pagpasok ko. Matapos pag-isipan ang lahat, na-activate ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At sa isang iglap, milya-milya na ang layo niya sa mga bulubundukin. Halos lahat ng bundok na may mga lihim na espasyo sa loob nito ay na-explore na. Kahit na manatili siya dito, hindi siya makakakuha ng maraming mahahalagang bagay. Sa ilang sandali lang, wala na si Dustin sa mundong iyon. Sa pasukan nito, mayroong isang malaking lantang puno ng kahoy. Tulad ng isang lumang kamay, na nagyelo sa kawalan. Ang mundo ay suportado ng lantang lumang puno ng kahoy. Kamakailan, ilang mga mundo na aking ginalugad ay nasa mga puno ng kahoy. Kakaiba, ang mga mundong ito ay tila lumago sa kanila. Dapat itong itayo sa ganitong paraan. Teka, hindi ba ito isang magulong puno sa mundo? Bulong ni Dustin sa sarili. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa malalim na pag-iisip. Ang magulong puno ng mundo ay maaaring gumawa ng mga mundo. Ang bawat mundo ay parang bunga ng magulong puno ng mundo. Hindi kaya may magulong puno ng mundo dito. Kung ito ay totoo at ang lahat ng mga puno na nakita ko ay talagang mga sanga nito. Kung gayon ang punong ito ay dapat na umiral ng mahabang panahon. Naisip ni Dustin.